Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Si Kim Bok-joo ay isang napakagaling na weightlifter. Sa edad na 21 pa lamang, nagwagi na siya sa National Weightlifting Championship. Miyembro rin siya ng weightlifting team ng National Sports University. Subalit, hindi lahat ng weightlifter ay welcome dito. Wala silang kagandahang tulad ng gymnastics department o swimming department, kaya't ang weightlifting department sa paaralan ay madalas minamaliit. Tanging kapag kailangang magbuhat ng mabibigat na bagay lang sila naaalala. Si Jeonhyung ay isang tanyag na atleta sa swimming department. Minsan niyang sinira ang Korean swimming record, ngunit noong unang beses siyang sumali sa national competition, nadiskwalipika siya dahil sa foul start. Mula noon, tuwing bago ang isang kompetisyon, sobrang sumasakit ang ulo ni Jeonhyung at lumalabo ang kanyang paningin na nagdudulot sa kanya ng pagkabahala. Noong araw na iyon, matapos magbuhat ng mga upuan papasok sa gym, tinawag sina Bok-joo at ang kanyang mga kaibigan ng gymnastics department. Tinuyo sila ng gymnastics department. Bagamat galit na galit si Bok-joo at gustong patulan ang mga ito, pinigilan pa rin niya ang sarili para hindi maapektuhan ang kanyang mga kasama. Wala siyang nagawa kundi umalis ng may tampo. Nalulungkot si Bok-joo kaya't inaliw siya ng kanyang matalik na kaibigan para kahit papaano ay sumaya ulit siya. Hindi inaasahang habang masayang kumakain ng sausages, siya'y mabangga ng nakabisikletang si Jeonhyung. Ang matalik na kaibigan ni Bok-joo na si Nan-hee, na hilig sa mga lalaki, ay agad nakilala si Jeonhyung, ang sikat na manlalangoy. Kaagad nahiya si Nan-hee at tinanong si Jeonhyung kung mahilig ba siya kay Messi. Ang pananaw ni Nan-hee ay aktibong abutin ang interes ng mga lalaki at humanap ng common topics para pag-usapan. Ngunit wala namang interes si Bok-joo kay Jeonhyung. Ang nararamdaman lang niya ay galit dahil nahulog ang sausages niya dahil kay Jeonhyung. Akala ni Jeonhyung ay pamilyar si Bok-joo, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Pag-alis ni Jeonhyung, napulot ni Bok-joo ang dilaw na panyo nito. Nang gabing iyon, natuklasan ng gymnastics department na may mga nawawalang damit sa laundry room. Pinaghinalaan nilang ang weightlifting department ang kumuha. Matagal nang may away ang dalawang department. Hindi lang sila nagkakagalit sa teritoryo at sports, kundi noong nakaraang taon, isang miyembro ng gymnastics department ang nagnakaw ng boyfriend ng isang estudyante mula sa weightlifting team. Iyon ang nagdulot upang ang estudyanteng iyon ay mapilitang mag-drop sa paaralan. Umabot na sa rurok ang away ng dalawang department. Ngunit sa totoo lang, iba ang kumuha ng mga damit. May isang manyakis na palihim na nagtago sa laundry room at naghintay hanggang sa makaalis ang lahat bago ninakaw ang mga underwear mula sa washing machine. Hindi nagtagal, natuklasan ni Bok-joo na nawawala ang kanyang lucky t-shirt. Iyon ang kanyang competition uniform. Nag-alala si Bok-joo at pinaghinalaang may naghahanap ng masamang ganti mula sa gymnastics department kaya't pumunta siya roon para makipag-away. Ngunit hindi umamin ang gymnastics department na sila ang kumuha ng mga damit. Kaya't nagkaroon ng away sa pagitan nila. Dahil walang ebidensya, wala ring magawa laban sa gymnastics department. Masama ang loob ni Bok-joo kaya't sumama siya sa kanyang mga kaibigan sa rooftop para uminom ng beer ng palihim para maibsan ang stress. Pagkatapos uminom, bumaba sila. Para hindi sila mahuli, nagtago sila sa laundry room ngunit hindi sinasadyang matuklasan ang manyakis na magnanakaw ng damit na nagtatago roon. Bumaliktad ang manyakis at tumakbo, kaya't nagmadali silang hinabol ito. Sa parehong oras, si Jeonhyung, sa ilalim ng walang humpay na pag-uudyok ng kanyang roommate, ay napilitang sumama sa kaibigan nito para mag-overnight sa internet cafe. Nakadamit ng itim ang dalawa at kumapit sa mga baging mula sa balkonahe. Pagbaba nila, dumaan ang manyakis. Bago pa man makaintindi si Jeonhyung, siya ay biglang sinakal mula sa likod ni Bok-joo. Akala nito ay siya ang manyakis. Nakita ng roommate ni Jeonhyung na delikado ang sitwasyon kaya't nagmadali itong bumalik sa dormitoryo. Kaya't naisip na manyakis si Jeonhyung at nahuli. Pero alam ng teacher na hindi ganoon si Jeonhyung. Wala ring ebidensya si Bok-joo kaya't sa huli, konting pisikal na parusa lang ang natanggap ni Jeonhyung. Pero para kay Bok-joo, manyakis talaga si Jeonhyung. Kung hindi, bakit ba may dalang dilaw na panyo ang isang matangkad na lalaki? Doon lang nalaman ni Jeonhyung na ang panyong itinuturing niyang buhay ay napulot ni Bok-joo. Ngayon, nagkaroon ng away ang dalawa. Higit pang nagkataon na ang tanyag na atleta sa gymnastics department ay si Song Shi-ho. Nagkamali siya sa National Representative Selection Exam at sa huli, nawala ang kanyang qualification. Walang choice kundi bumalik sa paaralan. Ex-girlfriend ni Jeonhyung si Shi-ho. Dahil puno na ang dormitory, napunta siya sa dormitoryo ni Bok-joo. Isang araw, nagpunta si Jeonhyung sa wishing fountain para kumuha ng mga barya gaya ng dati. Habang masayang lilingon para umalis, nakita niyang nakatitig sa kanya si Bok-joo. Ang ekspresyon ni Bok-joo ay para bang manyakis si Jeonhyung. Ngayon,
lalo nang hindi na maipaliwanag ni Junhyung ang sarili. Mula noon, tuwing nagkikita sila, si Bokju ay pinapabalik sa kanya ang lucky t-shirt at si Junhyung naman ay pinapabalik sa kanya ang panyo. Paulit-ulit silang nag-aaway tuwing nagkikita. Hanggang sa isang beses, nang maipit ang weightlifting department sa isang gawain, hindi sinasadyang matuklasan na ang staff sa recording studio ang may suot na underwear ng isang babaeng estudyante mula sa gymnastics department. Doon lang lumabas ang katotohanan. Dinakip ng pulis ang staff at naibalik ang lahat ng damit sa mga may-ari nito. Tiningnan ni Bokjo ang nawawala niyang t-shirt na bumalik, ngunit magulo ang kanyang pakiramdam. Yun pala, mali siya kay Junhyung. Nahiya si Bokjo. Bilang paghingi ng paumanhin, hinugasan at plansan niya mismo ang panyo at dinala ito sa swimming pool para ibalik kay Junhyung. Taos-pusong humingi ng tawad si Bokjo kay Junhyung at ibinalik pa ang malinis na panyo. Agad itong kinuha ni Junhyung at inamoy. Wala na ang pamilyar na amoy nito, kaya galit niyang sinabihang hindi dapat hinugasan ang panyo niya. Mabait naman si Bokjo, pero nasigawan siya, kaya nagalit din siya. Sa gitna ng away nila, hindi sinasadyang mahulog si Bokjo sa swimming pool. Walang tigil na nagpumigla sa tubig si Bokjo. Sa huli, hindi na nakayanan ni Junhyung na panoorin siya sa ganong kalagayan, kaya sumalon siya para iligtas siya. Sa sandaling niyakap ni Junhyung si Bokjo, tiningnan niya ang bilugan nitong pisngi at biglang bumalik ang mga alaala. Noong elementary school sports festival, mahinang sumali si Junhyung sa relay race. Hindi lang niya nahulog ang baton, pati kabaligtaran pa ang tinakbo niya. Pagbalik ni Junhyung sa klase, tinawanan siya ng mga kaklase. Naglilinis si Junhyung ng bintana nang para hindi matamaan ng walis ng kaibigan niya, hindi sinasadyang mahulog mula sa bintana. Sa sandaling iyon, si Bokjo na nadaan ang sumalo sa kanya. Ang cake sa bibig ni Bokjo ay diretsong tumama sa mukha ni Junhyung. Ngumiti ng matamis ang dalawa. Sa sandaling iniligtas ni Junhyung si Bokjo mula sa swimming pool, nakilala niya siya. Napakasaya ni Junhyung nang makita ang dating kaibigan, ngunit hindi masaya si Bokjo dahil patuloy na tinatawag ni Junhyung ang childhood nickname niyang Fatty, kaya nagpanik siya at tumakbo palayo. Pagkatapos makilala ang isa't isa, tuwing nagkikita sila, malayo pa lang ay tinatawag na ni Junhyung si Bokjo ng Fatty. Labis na naiilang si Bokjo. Kahit kumakain, iniiwasan niya si Junhyung. Tinawag siyang Fatty nito sa harap ng lahat dahil nag-aalala siyang kulang ang kinain niya. Binigyan pa siya ni Junhyung ng Yakult. Sobrang nahiya si Bokjo at pinakiusapang huwag na siyang tawaging ganoon ulit. Hindi niya inasahan na magiging ganito kaloko si Junhyung. Ngayon, wala na siyang pakialam sa protesta ni Bokjo. Hindi rin alam ni Junhyung kung bakit. Hindi niya mapigilang asarin siya. Marahil ay dahil tuwing nakikita niya siya, nagiging masaya siya. Isang beses, tumulong si Bokjo sa fried chicken shop ng pamilya niya para mag-deliver ng pagkain. Pagkita, nalaman niyang si Junhyung pala ang nag-order. Pagod na pagod si Bokjo sa pagtakbo papunta roon. Gusto sanang pahingahin ni Junhyung kaya sinadya niyang sabihing titikman muna niya bago magbayad. Pinapirma niya si Bokjo na umupo muna sa tabi niya. Hindi inaasahang diretsong sinabi ni Bokjo na libre na ito bilang paumanhin sa nangyari sa panyo. Pero na-guilt trip si Junhyung. Batay sa delivery address, pumunta siya sa fried chicken shop ni Bokjo. Nagkataon pa na nakita niyang ginamit ni Bokjo ang sarili nitong pera para bayaran ang kinain nila. Pagkatapos noon, isinama pa ni Junhyung ang mga kaibigan niya sa restaurant. Minsan, sinamantala niyang ibalik ang halagang ibinayad ni Bokjo noong nakaraan. Habang kumakain, tiningnan ni Junhyung ang mga medalya ni Bokjo na nakadisplay sa restaurant. Para bang nasaksihan niya ang lahat ng paglaki ni Bokjo. Pagbalik sa paaralan, nakita ni Junhyung si Shiho na hinahanap siya. Gusto nitong makipag-ayos sa kanya at maging normal na magkaibigan ulit. Pumayag naman si Junhyung, ngunit ang walang pakialam niyang ugali ay labis na ikinagalit ni Shiho. May hinihintay pa rin siyang pag-asa sa relasyon nila sa kanyang puso. Bawasan ang operating expenses ng weightlifting department, kaya lahat ng pressure ay dinala ni Coach Choi Soon-ok. Nang kailangang lumabas ang team para mag-practice, nakahanap siya ng maliit na bus, pero hindi kasya ang buong team. Sa huli, pinalitan pa rin ni Coach Choi ng mas malaking sasakyan. Pagkatapos ng training, gustong magkunwari ni Coach Choi na lalabagin ang nakaplanong party. Pero nang makita ang mga excited na mata ng mga bata, hindi niya nakayanan. Sa huli, ginamit niya ang sarili niyang pera para dalhin ang mga bata sa barbecue restaurant. Masaya ang mga bata sa pagkain at tulog, hindi alam ang hirap na dinaranas ni Coach Choi. Nabusog sila sa barbecue restaurant. Labis na nag-alala si Coach Yoon sa kalagayan ni Coach Choi. Inialay ni Coach Choi ang sarili sa weightlifting team dahil sa pangako niya sa iba. Iniwan siya ng asawa niya. Pagkatapos ng diborsyo, ginamit ng asawa niya ang sustento para mamuhay ng marangya.
Para makatipid, madalas sa paaralan natutulog si Coach Choi at bihira umuwi. Kahit si Coach Yun ay hindi na nakatiis. Sinabihan niya siyang umuwi, matulog at alagaan ang sarili. Sinabi niyang huwag nang gamitin ang pera niya para pakainin ang mga bata. Siya na ang bahalang humanap ng paraan para sa financial problem ng weightlifting team. Kaya kinabukasan, sa oras ng extra meals, nagdala si Coach Yun ng kimchi at sinabing sa bagong restaurant na sila kakain. Pero may naramdaman ng team members na mali. Akala nila hindi lang masarap ang timpla ng bagong store. Sa gabi, pumunta si Junhyung sa pharmacy ng mga magulang niya at nagpakaawa. Hiniling niya sa nanay niya na pakainin siya. Kailangan niyang umuwi at hintayin ang lulutuin ng nanay niya. Pag-uwi, maingat niyang inilagay ang panyo sa drawer at kinuha ang super collected na postcards doon para tingnan. Ang pirma sa ibabaw ay galing din sa nanay niya. Posible bang adoptive mother lang ang kasalukuyang nanay ni Junhyung? May kuya rin si Junhyung na doktor, si Jae-yi. Alam ni Jae-yi na nilabag ni Junhyung ang mga patakaran ng kompetisyon. Sa hinala na may mental illness ito, labis na nag-alala si Jae-yi sa kanya. Pagkatapos kausapin ng babaeng doktor sa paaralan, iminungkahi ni Jae-yi na magpagamot si Junhyung. Habang nalulungkot si Junhyung sa problemang ito, si Bokju naman ay may sariling sakit ng ulo dahil sa kanyang makulit na ama. Nakuha pala ng ama niya ang isang dressing table kung saan at dinaya si Bokju na binili raw niya ito. Labis na natuwa si Bokju. Subalit, makalipas ang ilang araw, may nakapaskil na lost notice sa tabi ng daan na may larawan ng dressing table. Doon lang niya nalaman na niloko na naman siya ng ama niya. Lagi nang ayaw ni Bokju sa bisyo ng ama niya na pagpulot ng mga gamit. Ngayon, pinagtatawanan na naman siya nito. Nakipag-usap siya sa ama ng matagal. Sa kanya kinarga ang dressing table at naghanda na ibalik ito. Sa daan, umulan. Yakap ni Bokju ang dressing table at nabasa sa ulan. Biglang may lumitaw na payong sa itaas niya. Si Jae-yi pala, ang kuya ni Junhyung. Pero hindi kilala ni Bokju si Jae-yi. Sa paningin niya, isa siyang gwapong lalaki na may kaaya-ayang boses. Pinrotektahan siya nito sa tubig na isinaboy nang dumadaang mga sasakyan at dahan-dahan siyang inakay patungo sa destinasyon. Itinuring siyang isang tunay na babae. Sa huli, ibinigay pa niya ang kanyang payong. Sa pag-uwi, narinig ni Bokju ang tibok ng sarili niyang puso. Marahil ay naantig siya kay Jae-yi. Sa sandaling iyon, may tumawag mula sa weightlifting department. Nang makatapos kumain ng kimbap ang mga miyembro ng team, lahat sila ay nagka-food poisoning at kailangang mahospital. Aminado ang isa na siya ang nagbalot ng kimbap. Gusto niyang makatipid, kaya bumili siya ng malapit ng ma-expire na pagkain. Labis na nagsisi si Coach Yun. Nalaman din ng mga miyembro ang financial problems ng department. Lahat sila ay mga batang responsable. Kusa nilang iminungkahi na bawasan ang snacks at i-cut ang mga gatherings. Labis na naantig ang mga coaches, ngunit sa pagtingin sa mga batang kahabag-habag at responsable, nasaktan ang kanilang mga puso. Nabalitaan ni Bokju na nagkasakit ang ama niya na mahina na ang pangangatawan, kaya nagmadali siyang umuwi. Pagdating sa bahay, ligtas at malusog pa rin pala ito. Nakuha pala ng ama niya ang bagong dressing table para sa kanya. At gustong-gusto pa nitong ipagmayabang kay Bokju, kaya nagtulungan sila ng tiyuhin niya para dayain siya at pauwiin. Hindi alam ni Bokju kung matatawa o maiiyak, pero sa pagkakita sa bagong table, labis pa rin siyang naantig. Umalis si Bokju sa bahay, pero nakasalubong niya si Jae-yi sa daan. Sinundan niya ito at nakita niyang pumasok sa isang ospital. Doon lang niya nalaman na doktor pala ito. Nahiya ng kaunti si Bokju. Napakalayo ng agwat nila. Biglang may naisip si Bokju. Dahil doktor si Jae-yi sa weight loss hospital, pwede siyang pumunta roon para makilala ito. Diretso siyang pumunta sa ospital. Nang makita siya ni Jae-yi, agad niyang naalala ang babaeng nakasabay niya noong isang araw. Pagkaupo ni Bokju, ang unang tanong niya ay kung mahilig ba ito kay Messi. Nagulat at nalito si Jae-yi sa tanong na ito. Para suyuin si Jae-yi, nagpa siya si Bokju na magpa-weight loss treatment sa ospital. Pero nang makita ang presyo ng treatment, agad na nawala ang pag-asa niya. Hindi sapat ang buong ipon niya para dito. Kaya umuwi si Bokju para humingi ng pera sa ama. Pero nang makita niyang luma pa rin ang motorsiklo nito, hindi na siya nangahas magtanong. Kung wala siyang pera mula sa bahay, kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Magkakaroon ng mountain climbing competition ang paaralan. Ang mananalo sa unang pwesto ay tatanggap ng premyong 3 milyong won. Biglang kumislap ang mga mata ni Bokju. Agad siyang nagpatala. Kinabukasan, nagsimula na ang kompetisyon. Mabilis na nagmadali si Bokju. Sa kalagitnaan ng daan, hindi inaasahang nakasalubong niya si Junhyung. Agad na sumaya si Junhyung nang makita siya. Paulit-ulit siyang kinakausap nito. Pagod na si Bokju, kaya wala siyang gana pansinin ito.
Gusto lang niyang umakyat. Sumunod si Junhyung at inasar siya pero hindi sinasadyang natulak si Bokjo pababa. Nang makarating si Bokjo sa tuktok ng bundok, marami ng estudyante ang nakarating doon. Nasayang lang ang lahat ng pagsisikap niya kaya labis siyang nanghina. Patuloy niyang sinisisi si Junhyung. Sinabihan niya itong huwag na siyang sundan. Agad na nasaktan si Junhyung. Sa kabilang banda, bumalik ang ex-girlfriend ni Junhyung sa training team. Hindi maganda ang kondisyon nito kamakailan. Iminungkahi ng coach na sumali siya sa special training course sa Russia kapag bakasyon. Pero malaki ang gagastusin para makapunta sa Russia. Labis na naguluhan si Shiho. Pag-uwi niya, narinig niya ang magulang niyang nagtatalo tungkol sa gastos sa kanyang pagsasanay. Talagang hindi kaya ng kanilang financial situation. Walang imik si Shiho at nagpa siya ng isuko ang oportunidad. Sa kalungkutan, kinontak niya si Junhyung. Sana raw sa susunod niyang buhay, ipanganak siya sa mayamang pamilya para hindi na siya mag-alala tungkol sa pera at maipagpatuloy ang pangarap ng walang iniisip. Pagkasabi niyon, hindi sinasadyang madulas si Shiho. Mabilis na inabot ni Junhyung ang kamay nito. Mainit pa rin ang kamay niya tulad ng dati. Mahigpit na hinawakan ni Shiho ang kamay niya at ayaw pakawalan. Tahimik na binawi ni Junhyung ang kanyang kamay. Sa parehong oras, nagbabarkada si Bokjo kasama ang mga kaibigan niya. Sumobra sa alak si Nanhi at nagwala. Hindi sinasadyang mabuhusan ng wine ang lalaki sa katabing mesa. Nang marinig ng lalaking weightlifting students sila, tumawa ito ng malakas at tinuyong hindi sila mukhang babae at mas malakas pa kaysa sa mga lalaki. Labis na na-humiliate ang mga babae kaya nagkaroon ng away sa pagitan nila. Pagkatapos magpaalam kay Shiho, dumating din dito si Junhyung para kumain. Nakita niya ang gulo. Naalala niya kung paano siya nasaktan ng mga sinabi ni Bokjo kaninang umaga. Hindi sumugod si Junhyung pero pag alis ni Bokjo, patuloy na pinag-uusapan siya ng mga lalaki. Lumampas pa sila, puno ng insulto at paghamak ang mga salita nila kay Bokjo. Hindi na nakayanan ni Junhyung kaya sumugod siya at nanapak. Pagkatapos bugbugin ang kalaban, tumakbo siya palayo. Hindi pa kalayuan sina Bokjo at mga kaibigan niya nang makita nilang tumatakbo palabas si Junhyung. Hinila ni Junhyung si Bokjo at sabay silang tumakbo palayo. Pagkatakas, inakala ni Bokjo na gustong maglabas ng galit ni Junhyung kaya nanapak. Siyempre, hindi umamin ito. Tiningnan ni Bokjo si Junhyung at napansing ibang-iba na ito sa duwag na batang nasa alaala niya. Isinabit ni Junhyung ang braso sa balikat ni Bokjo at ipinagmayabang ang charm niya. Ngayon, sa pagiging pabiro nito, sandaling napaisip si Bokjo. Pagkatapos ng pinagdaanan nila, tumigil na sila sa pag-aaway. Sa kabilang banda, nadaanan ni Shiho ang isang sports shoe store. Noong sila pa ni Junhyung, gustong bilhan nito ng sapatos si Junhyung. Alam ni Junhyung na nahihirapan ang pamilya nito, kaya maayos niyang tinanggihan. Noong mga panahong iyon, ang sweet at masaya nila. Bumalik ang magagandang alaala ni Shiho. Hindi nagtagal, pagbalik ni Junhyung sa dormitory, may natanggap siyang anonymous package. Laman nito ay isang pares ng sports shoes. Tinantiya ni Junhyung na regalo ito ni Shiho. Ngayon, ayaw na niyang bigyan pa ng pag-asa si Shiho. Pinuntahan niya ito para isauli ang sapatos. Kinabukasan, sinabi ni Shiho sa kanyang coach na hindi na siya pupunta sa Russia para mag-train. Nalaman din ito ng ina ni Shiho. Hindi nito maintindihan ang desisyon ni Shiho. Labis na na-offend si Shiho. Alam niyang hindi kaya ng pamilya nila ang gastos. Galit na galit si Shiho, kaya kinuha niya ang isinukong sapatos at dumiretso sa boys' dormitory. Walang imik, ibinigay niya ito kay Junhyung. Ayaw niyang kahabagan siya nito tulad ng iba. Ang lihim na pagtingin ni Bokjo ay nagkaroon rin ng tugon. Paminsan-minsan, naaalala ni Jaeyi ang nakakatuwang babaeng ito. Nag-message siya kay Bokjo na kumpara kay Messi, mas gusto niya si Ronaldo. Sobrang saya ni Bokjo nang mabasa ang message. Tumakbo siya palabas ng bahay at nakasalubong si Jaeyi sa kanto. Hindi siya makapaniwala, kaya dahan-dahang hinawakan niya ito. Wala na siyang maisip. Ang saya niya nang makita ulit si Jaeyi. Pagkatapos manghiram ng pera sa iba't ibang tao, sapat na ang pera ni Bokjo para magpa-register sa ospital ni Jaeyi. Mas lalong sumaya si Jaeyi nang makita ang masigla at masayahing babaeng ito. Kusa niyang iniabot ang kamay kay Bokjo at sana'y maganda ang kanilang pagtutulungan. Tiningnan ni Bokjo ang kanyang kalyo sa kamay mula sa weightlifting at nahiya, kaya simpleng high five lang ang ginawa niya. Paglabas ng ospital, sobrang excited si Bokjo. Nagsuot pa siya ng hair clip sa ulo. Unang beses niyang magsuot ng ganitong pambabae. Sinabi ng sales lady na mas feminine tingnan si Bokjo kapag suot ito. Nang marinig iyon, agad niyang binili. Na-inspire si Bokjo. Naisip niyang gumawa ng handmade crafts. Sa susunod na isasauli niya ang payong kay Jaeyi, ireregalo niya ito. Gusto niyang humingi ng opinyon ng lalaki.
Nang makasalubong niya si Junhyung, ginamit niya ang dahilan na para ito sa kaibigan at tinanong kung dapat ba siyang gumawa ng handmade bracelet bilang regalo sa isang lalaki. Hindi inaasahang agad siyang pinigilan ni Junhyung. Dahil ang mga bagay na ginawa mo gamit ang sarili mong kamay ay may malalim na kahulugan. Magiging mabigat iyon para sa kanila. Ganun pala. Agad na nagising sa katotohanan si Bokju. Nagpa siya na lang siyang magsulat ng thank you note imbes na regalo. Nalulung siya sa pag-ibig. Agad na nahalata ng roommate niyang si Shiho na may gusto si Bokju sa isang lalaki. Kinabukasan, nag-ayos si Bokju at suot ang bagong hair clip papunta sa ospital para isauli ang payong. Tinanong ni Jae kung ano ang major ni Bokju. Ayaw nitong aminin na miyembro siya ng weightlifting team. Biglang nakita ni Bokju ang cello sculpture sa desk. Agad niyang sinabing cello ang major niya. Hindi inaasahang mahilig pala sa classical music si Jae. Na-question si Bokju hanggang sa muntik ng mabuko. Sa parehong panahon, nagsimula ng magpa-psychological treatment si Junhyung. Tuwing bago ang laban, sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Pagkatapos, hindi na siya makarinig ng anuman. Ilang beses na rin itong nangyari sa practice. Diagnose ng doktor na panic disorder ito. Tinanong siya kung ano ang nangyari noong unang beses lumitaw ang sintomas, pero nagkunwari si Junhyung na hindi alam dahil ayaw niyang pag-usapan. Dumating si Jae para sunduin si Junhyung. Napansin ni Junhyung na ang payong ay nakalagay sa napakagandang paper bag. Sa unang tingin pa lang, alam na niyang gawa ito ni Bokju. Pinautang ni Junhyung kay Jae ang payong. Sinabi nito na ipinahiram niya ito sa isang babaeng nag-aaral ng cello. Inilagay ito ng babae sa bag at ibinalik sa kanya. Hindi napigilan ni Junhyung na makipag-chat ng sandali. Pagbalik sa dorm, napansin niyang may kasamang sulat sa loob ng bag. Nakasulat, "Salamat, Doc. Noon, ang ipinahiram mo sa akin ay hindi payong kundi ang iyong mainit na puso." Napabuntong hininga si Junhyung. Mukhang may isa na namang inosenteng babae ang nahumaling. Kinabukasan, nagkita sina Bokju at Junhyung sa cafeteria. Muli itong nang asar kay Bokju. Sinabing pumayat raw ito kamakailan. Napaisip si Bokju. Habang nagbibiroan ang dalawa, nakita sila ni Shiho. Hindi ito ang unang beses na nakita ni Shiho na close ang dalawa. Sinadya ni Shiho na kumapit sa braso ni Bokju at ipinakilala ito kay Junhyung bilang kanyang roommate. Biglang naging awkward ang atmosphere. Pero mas awkward pa ang susunod. Umuupo si Shiho para kumain kasama nila na parang walang ibang tao. Habang kumakain, nag-abot pa ito ng pagkain kay Junhyung. Ayaw ni Junhyung na maapektuhan ang lahat, kaya umalis na lang siya gamit ang dahilan. Nagmadaling hinabol siya ni Shiho. Gusto nitong makipagbalikan. Nawalan ng magawa si Junhyung. Maliwanag naman na si Shiho ang unang nakipaghiwalay. Aminado si Shiho na nagsisisi siya. Noon, may mahalagang kompetisyon siya at nasa masamang kondisyon. Nasigawan pa siya ng coach sa harap ng lahat. Natalo rin si Junhyung at gustong humingi ng comfort kay Shiho. Pero abala pa rin ito sa sarili, kaya nakipaghiwalay. Sa panahong kailangan siya ni Junhyung, iniwan siya ni Shiho. Ngayon, parang walang nangyari at gustong makipagbalikan. Paano siya papayag? Pagbalik sa dorm, pumunta si Shiho kay Bokju. Sinadya nitong banggitin na gusto nitong makipagbalikan kay Junhyung. Umaasa itong mabiyayaan ng suporta ni Bokju. Sa kabilang banda, si Senior Park ng weightlifting club ay madalas na hindi umuuwi sa gabi. Inusisa ito ng mga kasama at naharap sa pressure ng graduation. Pinaghinalaan ng mga roommate na may nahanap na itong trabaho at itinatago lang. Nag-away sila hanggang sa maparusahan ang buong weightlifting department. Hanggang gabi na natapos ang parusa. Naghanda sina Coach Choi at Coach Yun ng barbecue dinner para sa kanila sa labas. Sinabi nila sa mga bata, "Kaysa magpakamatay para manalo ng medalya at ma-injure, mas gusto naming mahalin ninyo ang weightlifting. Basta ang pagbubuhat ay nagdudulot sa inyo ng saya at handa kayong mag-effort. Ito ang gusto naming makita." Alam ni Coach Choi na naguguluhan ang ilang seniors sa mga pagpipilian sa buhay at kinabukasan. Pero ayaw niyang maging extreme ang mga players. Hindi nagtatapos ang buhay, pwedeng magbago ang lahat. Sa gabi, humingi ng leave si Senior Park. Tinanggap ito ni Coach Choi nang walang tanong. Naniniwala siya sa mga estudyante niya. Ito ang tunay na suporta. Ang totoo, may dahilan si Park sa paghingi ng leave. Kakapanganak lang ng asawa niya. Gabi-gabi, dumadalaw siya rito. Mabigat ang financial pressure ng pamilya, kaya maraming pagsubok si Park. Nag-aalala rin si Coach Choi sa kinabukasan ng mga bata. Kung hindi sila makakuha ng medalya, mahihirapan sila. Plano ni Coach Choi na palakihin ang weight class ni na Park at Bokju. Mas tataas ang tsansa nilang manalo ng medalya. Madaling sabihin, pero mas mahirap mag-gain ng weight kaysa magpapayat.
Kamakailan, palihim na pumupunta sa ospital si Bokju para magpapayat ng hindi alam ng mga kaibigan. Akala ng mga kaibigan niya ay nagde-deliver lang ng pagkain sa bahay kaya nagpunta sila sa bahay ni Bokju para tumulong. Ngunit wala pala si Bokju sa bahay. Akala ng ama at tiyuhin niya ay nasa paaralan siya. Pagbalik ni Bokju sa dormitory, agad siyang tinanong ng marami ng mga kaibigan. Nag-alala si Bokju at hindi alam kung paano magpapaliwanag. Nang makita ang awkward niyang itsura, nahulaan ng mga kaibigan na nagbalik ang almoranas ni Bokju kaya palihim itong pumupunta sa ospital. Hindi rin inasahan ni Bokju na ganito ang mangyayari kaya nahiyang umamin na lang para itago ang totoo. Habang tumatagal ang treatment, unti-unting bumababa ang timbang ni Bokju. Pero bago pa siya makapag-celebrate, may narinig siyang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang fatty sa ospital. Lumingon siya at nakita si Junhyung na hinahanap ang kapatid niyang si Jaeyi. Nang makita ni Junhyung si Bokju na nakasuot ng weight loss outfit, halos mamatay ito sa kakatawa. Dumating si Jaeyi. Nang malamang malalaglag ang sikreto niya, nagpanggap si Bokju na parang matagal na silang magkakilala. Unang beses niyang narinig na ipinakilala rin siya ni Jaeyi bilang babaeng nag-aaral ng cello. Labis na nagulat si Junhyung. Ramdam niya ang pagkurot ni Bokju sa likod niya. Pinigilan niya ang tawa para tulungan itong magsinungaling. Ibinigay pa niya ang braso sa balikat ni Bokju at ipinagmalaki itong matalik niyang kaibigan. Nagbiro pa si Junhyung sa kapatid na kailangan ng lakas ng weightlifter para magcello. Nakikita ang tuwa ni Junhyung na pilitan na lang si Bokju na ngumiti. Dahil hawak na niya ang sikreto ni Bokju, buong daan siyang tinawanan ni Junhyung. Hinala nito na nabighani ito sa kapatid niya. Pinakiusapan siya ni Bokju na huwag ikwento kanino man. Pero paano susunod ang isang makulit na tulad ni Junhyung? Dahil hawak niya ang kahinaan ni Bokju, pinag-utos niya itong magbalat ng prutas at kumuha ng juice. Galit na galit si Bokju, pero wala siyang magawa kundi pigilan ang sarili. Nakasalubong ni Junhyung si Bokju na papunta sa ospital para sa consultation, kaya sinundan niya ito. Sakto namang oras ng dinner, dinala sila ni Jaeyi sa isang restaurant para kumain. Samantala ni Junhyung ang pagkakataon para ipahiwatig na weightlifter si Bokju. Itinaas pa niya ang kamay nito at sinabing nagtagumpay ito sa 130 kilos weight class. Naiinis si Bokju pero napilitan na lang sabihing ayaw niya sa exercise. Nagtataka si Jaeyi dahil sinabi nitong mahilig ito kay Messi. Nang marinig ito, naalala ni Junhyung na pareho ang sinabi ng best friend ni Bokju kaya muling sumabog siya sa tawa. Hindi na nakayanan ni Bokju at nakipag-usap ng sarilinan kay Junhyung. Nakita ang walang mali siya nitong ekspresyon, lalo siyang nagalit. Ayaw niyang patuloy na asarin ito kaya minungkahin niyang tapusin na ang problema ng minsanan. Nagtanong siya ng kondisyon kay Junhyung. Sinabi nito na pag-iisipan muna niya at sasabihin sa kanya. Sa kabilang banda, ayaw pa ring sumuko ni Shiho kay Junhyung. Hinintay niya ito sa daan at inanyayahan sa paborito nilang pizza. Pero mariin na sinabi ni Junhyung na may sarili na siyang buhay. Pinayuhan niya itong huwag ng umasa. Hindi pa rin nag-give up si Shiho. Patuloy itong nagte-text kay Junhyung pero hindi sinasagot. Kinabukasan ay sports festival. Para iwasan ang rice bag carrying competition, nagtago si Junhyung sa internet cafe para maglaro. Bago magsimula ang kompetisyon, napansin ng swimming club na nawawala si Junhyung. Pumunta sila sa roommate nito at pinahanap kaagad. Nag-aalala ang roommate kung paano magpapaliwanag sa coach. Narinig ito ni Bokju at naalala ang usapan nila. Tinawagan niya si Junhyung at minungkahing siya na lang ang sasali para dito. Pagkatapos nito, wala na silang utangan at hindi na siya dapat bantaan pa ni Junhyung. Pagkasabi nito, binaba niya ang telepono nang hindi pa ito nakakasagot. Nagsimula na ang rice bag carrying competition. Ang mga nagwagi sa nakaraang taon ay mga weightlifter. Ngayong taon, kung gusto ng weightlifting department na ipagpatuloy ang tagumpay, nakasalalay ito sa kompetisyong ito. Puno ng kumpiyansa ang mga miyembro ng weightlifting team. Nang magsimula ang laro, wala pa rin si Junhyung. Sa halip, si Bokju mula sa weightlifting department ang pumasok bilang assistant ni Junhyung. Hanggang sa huli ay lumaban si Bokju. Ang hindi kapani-paniwalang lakas at determinasyon ni Bokju na huwag maabala ni Junhyung ay nakatulong sa swimming department na manalo. Sa unang pagkakataon, ang grand prize ay napunta sa swimming department. Nawala ng weightlifting department ang championship position. Si Bokju ang naging sentro ng batikos ng lahat. Nang marinig ni Junhyung ang balita, nagmadali siyang pumunta. Nag-aalala siyang pagalitan si Bokju ng mga kasama sa weightlifting department. Pagdating niya, agad niyang hinila palayo si Bokju. Hindi inaasahang nauna pang nagsalita si Bokju. Pinakiusapan niya itong huwag ibunyag ang sekreto niya kay Jaeyi. Nang makita ang pag-iling ni Bokju, nahabag si Junhyung.
Isang panig lang ang pagtingin ni Bokcho kay Jae-yi at walang napapala, pero ganoon na lamang ang pagiging self-conscious niya. Samantala, ang pagsisikap ni Bokcho para kay Junhyung ay nagdulot ng maling akala sa mga kaibigan. Akala ng lahat na si Junhyung ang gusto niya. Nagkamali rin si Shiho na may gusto si Bokcho kay Junhyung. Para tulungan si Bokcho, bumili si Junhyung ng 2 concert ticket. Isa ang ibinigay kay Bokcho at isa kay Jae-yi. Ito ay itinuring niyang regalo para kay Bokcho. Bihirang magsuot ng dress si Bokcho sa concert. Nagpanggap siyang nagkataon lang na nakita si Jae-yi. Pagkatapos ng concert, inihatid siya pauwi ni Jae-yi. Biglang naging maswerte ang pakiramdam ni Bokcho. Mula nang makakuha ng dressing table ang ama niya hanggang sa makasalubong si Jae-yi, lahat ay tila na pag-isa ng tadhana. Sa kabilang banda, dumating si Junhyung para sa psychological counseling. Sa pagkakataong ito, ibinunyag niya ang kanyang sekreto sa doktor. Nang mag-asawa ulit ang ina niya, pumunta ito sa Canada noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Mula noon, nanirahan si Junhyung sa bahay ng tiyuhin at tinawag itong ama. Kaya si Jae-yi ay pinsan pala niya. Nagsimulang mag-swimming si Junhyung sa edad na 11. Para sa isang insecure at malungkot na tulad niya, ang swimming pool ay parang yakap ng ina. Isang ligtas at mainit na lugar para kalimutan ang kanyang ina. Madalas magpadala ng postcards at regalo ang ina niya mula sa abroad, kaya palagi niyang naiisip na normal lang ang kanyang buhay. Hanggang sa isang araw, nakita niya ang maraming blankong postcard sa bahay at nalaman na ang tiyahin pala ang sumusulat para sa kanyang ina. Nagkataon na may kompetisyon si Junhyung noong araw na iyon. Doon unang nagpakita ang sintomas ng panic disorder niya. Paglabas sa psychologist, nagkasalubong sila ni Bokcho pagkatapos nitong mag-date. Nang makita si Bokcho na nakasaya, hindi napigilan ni Junhyung ang matawa ng malakas at ayaw itong tingnan. Pag-alis ni Jae-yi, nagbihis si Bokcho ng komportabling damit sa subway pero pinigilan siya ni Junhyung. Tinawanan nito ang outfit na isinusuot ni Bokcho ng kalahating araw. Muntik nang magalit si Bokcho nang may dumaan na sasakyan sa baha. Hinila siya ni Junhyung sa harapan niya. Nabasa si Bokcho. Hindi inasahan ni Bokcho ang ginawa ni Junhyung. Hinabol niya ito. Kahit basa, masaya pa rin si Bokcho. Pagbalik tanaw sa araw na iyon, parang Cinderella ang pakiramdam ni Bokcho. Nagkasipon si Bokcho. Ngumisi ito ng masama, niyakap ang ulo ni Junhyung at binalahuran ng bahing. Siyempre, ipapasa niya rin ang sipon kapag may dumating na magandang bagay tulad nito. Pinlano ng 2 coach na i-upgrade ng 2 level sina Bokcho at Park. Pumayag si Park, pero kay Bokcho, hindi pa ito nasasabihan ng 2 coach. Una silang pumunta sa ama ni Bokcho. Senior ni Coach Choi ang ama ni Bokcho. Matapos pag-isipang mabuti, pumayag din ito. Ipinabatid nila kay Bokcho ang plano. Nalungkot si Bokcho. Ang pagtaas ng 2 level ay nangangahulugan ng pagdagdag ng timbang at pagpapalit nito sa muscle. Hindi ito madali, lalo na't nasa crucial stage siya ng pagpapapayat. Matagal nag-isip si Bokcho at sa huli ay pumayag. Personal na minomonitor ng coach ang daily meals niya. Kumakain siya sa school pagkatapos ay tumatakbo sa ospital pagkatapos ng treatment. Pabalik-balik ang ganitong routine, tumataas at bumababa ang timbang niya. Hindi maintindihan ni Coach Yun kung bakit patuloy na bumababa ang timbang ni Bokcho. Hindi rin naiintindihan ni Jae-yi kung bakit patuloy itong tumataas. Si Shiho naman, tuwing hindi siya kontento sa training niya, hindi niya mapigilang kumain ng sobra. Sa huli, napupunta siya sa infirmary dahil sa sakit ng tiyan. Labis na nag-aalala ang babaeng doktor kay Shiho dahil hindi lang ito mukhang mahina, pati ang mental state nito ay tila hindi maganda. Sa kabilang banda, nilalagnat si Junhyung. Labag sa loob niyang naghanda para sa isang maliit na kompetisyon para lang sa mga baguhan. Hindi maintindihan ng lahat. Ang totoo, gustong lampasan ni Junhyung ang kanyang psychological trauma. Laging sumusunod si Shiho. Paulit-ulit itong pumupunta ng hindi inaanyayahan tapos paulit-ulit ding tatanggihan ng walang awa. Pero ayaw sumuko ni Shiho. Kumpara kay Shiho na sobrang kumakain, si Bokcho naman ay pinipilit kumain ng marami ng lahat. Habang pinapakain si Bokcho ng mga matalik niyang kaibigan, aksidenteng nakita ni Nanhee ang text message nito tungkol sa pagpapapayat sa ospital. Walang magawa si Bokcho kundi sabihin kay Junhyung na may gusto siya rito. Dinala pa niya si Nanhee sa ospital para tahimik na pagmasdan si Jae-yi. Gwapo, mature at kaakit-akit si Jae-yi. Sang-ayon si Nanhee sa feelings ni Bokcho. Para sa kaligayahan ng best friend niya, ginabayan ni Nanhee si Bokcho sa mga dapat isuot. Tinulungan pa niyang itago ito sa kanilang kaibigang si Seon. Pati nga sa pagkain, tinutulungan siyang kumain ng konti ni Nanhee. Nagsimula nang mag-ensayo si Junhyung para sa kompetisyon. Nag-alala si Shiho sa malubha nitong lagnat. Pinasuyo nito ang roommate ni Junhyung na bigyan ito ng ginger tea.
at pinagbawalang sabihin na galing sa kanya. Kinabukasan, papunta sa ospital si Bokjo nang makasalubong niya si Junhyung. Sinabihan siya nito na sana suportahan siya. Hindi siya sumuporta kundi kinainisan pa si Junhyung. Nang maglaon, nalaman niya kay Jae-yi na kahit mukhang confident si Junhyung, marupok pala ang loob nito. 2 taon na ang nakalipas, na-eliminate siya sa national competition dahil nauna siyang tumalon. Nag-iwan ito ng malalim na sugat sa kanyang puso. Magaganda ang training results niya. Pwede pa nga siyang kumatawan sa bansa, pero palagi siyang nagkakamali sa aktwal na kompetisyon. Napakahirap para sa kanyang magpasya na sumali ngayon. Pagkatapos malaman ito, nagsisi si Bokjo sa masasamang salitang sinabi niya kay Junhyung. Nang dumaan siya sa fountain, nagdasal siya para kay Junhyung at sana maganda ang resulta ng kompetisyon nito. Bago magsimula ang laban, nagsimulang magring ang tenga ni Junhyung at nahilo siya. Hindi na siya makarinig. Sa pagbibilang niya, hindi niya narinig ang whistle. Kaya naiwan siya sa pagtakbo. Sa huli, 4 lang siya. Pero masayang masaya si Junhyung. Kahit papaano, unang hakbang na ito, hindi siya na-eliminate dahil sa early jump. Sinubaybayan ni Bokjo ang resulta ng kompetisyon. Nalaman niyang hindi man lang nakapasok sa top ranks si Junhyung. Nagkita sila para aliwin ni Bokjo ito. Nagkita sila sa harap ng fountain. Minsan ay sinabi ni Junhyung na may lucky toad daw sa fountain. Kapag naghiling dito, makakakuha ng gintong medalya. Kaya gumawa si Bokjo ng pangit na origami toad at ibinigay kay Junhyung, sana swertihin siya. Napanood din ni Shiho ang kompetisyon. Naghintay siya sa venue na may mainit na sopas pero hindi bumalik si Junhyung. Nang makauwi sa school, nakita niyang nagtatalo sina Bokjo at Junhyung. Galit na itinapon ni Shiho ang sopas sa basurahan. Samantala, para matulungan ang anak na mag-gain ng weight, bumili ng abalone ang ama ni Bokjo. Nang dinala ni Bokjo si Junhyung sa bahay nila, unang beses niyang nag-uwi ng lalaki. Sabi ni Bokjo, may utang siya kay Junhyung kaya gusto niyang pakainin ito ng abalone. Labag sa loob na naglabas ng isang plato ang ama. Nang makita itong sunod-sunod ang kain ni Junhyung, lalo siyang nainis. Akala niya, agawin na ang anak niya. Sobrang galit niya. Pagkatapos kumain, sabay silang bumalik sa school. Maraming encouraging words ang sinabi ni Bokjo kay Junhyung. Nagtalo ulit sila. Unti-unting gumanda ang pakiramdam ni Junhyung. May ganito palang cute side si Bokjo. Hinalungkat ni Shiho ang gamit ni Bokjo sa dorm at nalaman nitong nagpapapayat ito. Kinabukasan habang nagjo-jogging, nakita ni Junhyung na pumasok si Shiho sa weightlifting department. Hindi nagtagal, nalaman ng coach at ng ama ni Bokjo ang sikreto nito. Agad na nagalit ang ama ni Bokjo. Ang totoo, kinuha ni Shiho ang album ng Weight Loss Hospital at itinago sa weightlifting department. Habang tumatagal, nagsisisi si Shiho. Nang balikan niya ito, nakita na pala ni Coach Choi. Nang malaman na nagpapapayat si Bokjo, agad itong sinumbong ng coach sa ama nito. Nasigawan si Bokjo. Hindi maintindihan ng lahat kung bakit niya ginawa iyon. Bilang weightlifter, napakahalaga ng pag-maintain ng timbang. Naparusahan ng pisikal si Bokjo, kaya sumakit ang buong katawan niya. Nang makita ni Shiho ang paghihirap ni Bokjo, labis din itong nalungkot. Kinamumuhian niya ang sarili sa sobrang pagsiselos na nagdulot ng kalokohan. Araw noon ng kaarawan ni Jae-yi. Agad na ipinadala ni Junhyung ang impormasyong ito kay Bokjo. Dapat sana'y pumunta si Bokjo sa ospital pero nang matapos ang duty ni Jae-yi, hindi niya ito nahintay. Na-miss ni Bokjo ang kaarawan ni Jae-yi. Nagkasakit pala ang ama ni Bokjo at kailangang magpa-dialysis ng regular. Ginamit nito ang pagtangging magpa-dialysis para pilitin si Bokjo. Hindi na pinayagang magpapayat si Bokjo. Labis na nag-alala si Bokjo at pinakiusapan ng ama na magpagamot. Habang tumatagal, lalong nag-init ang ulo ng ama niya at gustong pumunta sa weight loss hospital para magpaliwanag. Biglang hinimatay ang galit na ama ni Bokjo. Nang ma-rush sa ospital, saka lang ito nag-stabilize. Pagkatapos nito, tiyak na hindi na makakapunta sa ospital si Bokjo. Bumili pa ito ng birthday gift at naghanda para aminin ang lahat kay Jae-yi. Pero sa huli, wala siyang lakas ng loob at iniwan na lang ang regalo sa harap ng kotse ni Jae-yi. Muling pumunta ng palihim sa ospital si Bokjo. Pagbalik sa school, pinagpaliwanag siya ni Coach Yun. Ayaw magsalita ni Bokjo kaya pinarusahan siya. Hindi na nakayanan ni Nanhi. Sinabi nito ang totoo kay Coach Yun na hindi nagpapapayat si Bokjo kundi may gusto ito sa doktor doon at ang pagpunta niya kanina ay para lang ibigay ang birthday gift. Napuno ng emosyon si Coach Yun nang marinig ito. Noong kabataan niya, meron din siyang dalisay na pag-ibig. Minsan pa nga, umalis siya sa bahay dahil sa isang lalaki. Ikinuwento ni Coach Yun ang kanyang karanasan kay Bokjo. Sinabing, magiging okay din ang lahat. Kahit masakit ngayon, marami pa siyang makikilalang lalaki sa hinaharap. Naluha ng malakas si Bokjo sa ginhawa. Nabalitaan ni Junhyung ang nangyari.
Hindi niya makontak si Bokju kaya nag-alala. Nang dumaan sa stadium, nakita niyang umiiyak ito sa yakap ni Coach Yun. Nagtago si Junhyung sa damuhan at naghagis ng sausage para atraktihin si Bokju. Nang makita ang kalungkutan nito, dinala niya itong kumain ng masarap. Inihain niya ang grilled meat at patuloy na inaliw si Bokju. Unti-unting gumanda ang pakiramdam ni Bokju sa aliw ni Junhyung. Kumain siya ng marami. Pagkatapos, nagparty sila sa nightclub. Doon, lubos na nag-enjoy si Bokju hanggang sa unti-unting bumalik ang sigla niya. Sa pamamagitan ng one-sided love na ito, na-realize niya na babae rin siya at may nararamdaman din. Hinahaplos ni Junhyung ang ulo nito at patuloy na pinasasaya. Nagset pa sila ng susunod na lakad. Naramdaman ni Bokju na iba si Junhyung ngayon. Sa wakas, inamin niyang may kaunting pagkakamukha ito sa kapatid niya, kahit konti lang. Samantala, nagalit ang ama ni Bokju sa pagpapapayat nito. Tumulong ang tiyuhin. Sinabing normal lang na mag-ayos at magpapayat ang isang dalaga. Laging naka-sportswear lang si Bokju dahil puro kalyo ang kamay nito sa training. Hindi ito mukhang babae. Naawa rin ang tiyuhin. Naintindihan naman ng ama ang mga prinsipyong ito. Gusto lang niyang manalo ng gintong medalya si Bokju para hindi magsisi tulad niya. Kahit ganon, pumayag na rin ang ama at pinauwi si Bokju. Binilhan pa niya ito ng lipstick. Sa wakas, nagkasundo na sila. Sa kabilang banda, naalala ni Junhyung na nakita niyang pumasok si Shiho sa weightlifting department. Na-realize niyang baka siya ang naglagay ng notebook ni Bokju. Agad niyang hinanap si Shiho. Nagkataong may kompetisyon si Shiho ng araw na iyon. Nag-excel siya at nanalo ng premyo. Pagbalik sa school, tinawagan siya ni Junhyung. Masayang nagmadali si Shiho pero sinalubong siya ng mga tanong nito. Inamin ni Shiho na siya nga ang naglagay ng notebook dahil ayaw niyang magkalapit ito at si Bokju. Akala niya nagpapapayat si Bokju para kay Junhyung. Nabaliw si Shiho sa selos at pagiging possessive. Galit na galit si Junhyung. Ang ginawa ni Shiho ay labis na nakasakit kay Bokju. Sinabi niyang wala silang relasyon ni Bokju. May ibang gusto si Bokju. Pero nakita ni Shiho ang pagtingin ni Junhyung dito. Pagbalik sa dorm, narinig niyang nag-uusap sa telepono sina Bokju at Junhyung. Agad niyang kinuha at binabang ang telepono. Hindi na napigilan ni Shiho ang galit. Tinanong niya kung bakit patuloy na ginugulo ni Bokju si Junhyung kung may gusto naman itong iba. Gulat na gulat si Bokju sa tanong. Pagkatapos, inamin mismo ni Shiho na siya ang nagtago ng notebook. Ginawa lang ito ni Shiho para babalaan si Bokju. Nagkaroon ng malaking away ang dalawa. Hiniling ni Bokju na mag-sorry si Shiho. Tumanggi ito. Ayaw nang pansinin ni Bokju si Shiho kaya yumakap sa unan at natulog na lang sa kwarto ng best friend niya. Tinawag ni Junhyung si Bokju sa rooftop. Umupo sila sa isang lumang kama para mag-usap. Sinabihan ni Bokju si Junhyung na lumayo na sa kanya sa hinaharap. Ayaw niyang makita ulit siya bilang kalaban ng ex-girlfriend nito. Nagsorry si Junhyung. Marami namang iniisip si Bokju kaya hindi masyadong pinansin. Biglang dumating ang guro na nagro-roving. Mabilis niyang niyakap si Bokju para hindi sila makita. Sa sobrang lapit nila, naisip ni Junhyung na hindi naman pala masama si Bokju. Samantala, matapos manalo sa kompetisyon, nagbago ang tingin sa kanya ng coach. Ngumiti si Shiho nang tanggapin ang inumin mula rito pero pagtalikod, itinapon niya sa basurahan. Nalaman ni Shiho mula sa ate na maghihiwalay na ang mga magulang niya. Pinuntahan niya ang nanay para magtanong. Naintindihan niyang dahil ito sa financial problems ng pamilya. Gusto niyang mag-drop para magtrabaho pero tutol na tutol ang nanay. Itinuring na siya ng ina niyang buhay nito kaya hindi papayag. Sumagot si Shiho ng ilang salita at nasampal ng ina. Umalis na lang siya ng walang imik. Nagpa-counseling si Junhyung. Binanggit niyang hindi pa niya nakikita ang tunay niyang ina. Sa isang banda, naiintindihan niyang may dahilan ito. Sa kabilang banda, nagsisisi siya sa mga adoptive parents niya. Pero payo ng doktor na harapin ang problema para tuluyang gumaling. Habang abala si Junhyung sa sarili niyang problema, may kinakaharap din si Bokju. Matagal na itong hindi nakakapunta sa ospital, kaya nag-alala si Jae-yi. Nagsinungaling si Bokju na mag-aaral na siya abroad, kaya hindi na makakabalik. Pagkatapos ng tawag, hindi napigilan ni Bokju ang umiyak. Iyak ito para sa first love na hindi natupad. Matapos kumalma, tinawagan niya si Junhyung. Napansin nito na malungkot si Bokju, kaya inaya siyang lumabas. Nangako rin itong manood ng sine. Dahil nalaman ang pagpapapayat ni Bokju, responsable rin si Junhyung. Malapit na ang Pasko, kaya nagpadala ng postcards at regalo ang ina ni Junhyung. Hindi umimik si Junhyung pero nakisama sa mga magulang. Suot niya ang bagong sapatos na regalo ng ina. Pagbalik sa kwarto, nalungkot siya at naalala ang payo ng doktor. Nagdadalawang isip siya kung hahanapin ba niya ang ina. Biglang may tumawag.
Nag-collapse si Shiho. Nagmadaling pumunta si Junhyung. Pagkagising ni Shiho, inihatid niya ito sa bahay. Naalala niya ang usapan nila ni Bokjo para manood ng sine. Aalis na sana siya nang biglang niyakap siya ni Shiho. Itinulak niya ito at nagmadaling hanapin si Bokjo. Nang matapos ang pelikula, wala pa rin si Junhyung. Inilabas ni Bokjo ang galit sa isang arcade game. Sinabihan niyang mamatay na lang si Junhyung. Kakaratig lang ni Junhyung nang marinig ang pagmumura ni Bokjo. Sobrang galit nito kaya sunod-sunod ang pagsorry ni Junhyung. Gumastos siya ng malaki para pakainin si Bokjo para lamang humupa ang galit nito. Pagbalik sa dormitory, gumanda na ang mood ni Bokjo at nagsimula ulit makipagkulitan kay Junhyung. Nakita ito ni Shiho. Sa galit, binura niya ang lahat ng pictures nila ni Junhyung at umiyak ng labis. Gumawa ng side dishes ang tiyahin ni Junhyung. Sinabihan din si Jae-yi na anyayahan ito sa bahay. Magkaibigan pala sila ni Jae-yi. Nagsimula ang lahat nang dumalo ito sa birthday ni Junhyung. Gustong ipagtagpo ng nanay ni Jae-yi ang dalawa. Alam ni Jae-yi ang intensyon ng nanay pero wala siyang magawa. Pumunta si Junhyung sa ospital para bigyan si Jae-yi ng gamit pero narinig niya sa secretary na pumunta ito sa school para hanapin ang doktor. Biglang naalala ni Junhyung na may nakita siyang si Bokjo na pilay at papunta sa infirmary. Paano kung magkita sila ni Jae-yi? Masisira ang kasinungalingan ni Bokjo. Bigla siyang kinabahan. Nagmadali siyang tumakbo pabalik sa paaralan at sinabihan ang roommate na hanapin si Bokjo. Nagmamadaling pumasok ang roommate sa infirmary. Narinig ni Bokjo ang balita at naghahanda ng tumakas pero huli na ang lahat. Nagmadali siyang magtago kasama ang roommate ni Junhyung. Samantala, dumating din si Junhyung para ilayo ang kapatid at ang babaeng doktor. Nang makaalis sila, saka lang nawala ang panganib. Huminga ng malalim si Bokjo. Sa pag-uwi, nagkasalubong sila ni Jae-yi na bumalik para kunin ang cellphone nito. Muling nagkita ang dalawa sa makitang daan. Nakita ni Jae-yi ang suot na weightlifting uniform ni Bokjo. Nagmadaling tumakbo si Junhyung para tulungan itong magsinungaling. Pero ayaw nang magpatuloy ni Bokjo sa pagsisinungaling. Inamin niya kay Jae-yi na isa siyang weightlifter. Parehong kasinungalingan ang cello at pag-aaral sa abroad. Sa wakas, naamin na ni Bokjo ang lahat pero hindi siya naging masaya. Ginawa na lang niyang lakas ang lungkot at galit. Inilabas niya ang lahat ng emosyon sa training. Tumulong si Junhyung na ipaliwanag sa kapatid. Nagpapapayat si Bokjo dahil may gusto siyang tao pero takot siyang hindi siya tanggapin kapag nalaman na weightlifter siya. Kaya itinago niya ang tunay niyang pagkatao. Pero hindi sinabi ni Junhyung na si Jae-yi ang gusto ni Bokjo. Pagkatapos magpaliwanag, hinila siya ng roommate para sumama sa isang blind date. Interesado ang mga babae sa gwapong itsura ni Junhyung pero si Junhyung ay iniisip lang si Bokjo. Biglang tumawag si Bokjo para magkita sila. Nagsisi si Bokjo. Kung alam lang niyang ganito ang mangyayari, hindi na sana siya nagsinungaling. Nang makita ang malungkot nitong itsura, dinala siya ni Junhyung sa game room para mag-relax. Walang humpay na naglaro si Bokjo. Nakatulala lang sa tabi si Junhyung. Pagkatapos, nag-inom sila ng soju. Dahil masama ang loob, sunod-sunod ang ininom ni Bokjo. Hindi nagtagal, lasing na ito at nagsalita ng kung ano-ano. Sinisi niya si Junhyung sa lahat. Kung hindi lang kapatid ni Jae-yi si Junhyung, hindi sana nangyari ang lahat. Kaya dapat panagutan ni Junhyung ang sitwasyon. Biglang nahiga si Bokjo pagkatapos magsalita. Labis na nahirapan si Junhyung. Ginamit niya ang lahat ng lakas para buhatin pa uwi si Bokjo. Nagamit pa niya ang shopping cart para i-transport ito. Pagdating sa bahay, patuloy na sinasabi ni Bokjo na dapat panagutan siya ni Junhyung. Kaya't ininteroga si Junhyung ng ama at tiyuhin ni Bokjo. Paulit-ulit na sinabi ni Junhyung na magkaklase lang sila at wala namang nangyaring dapat pagtalunan. Naintindihan ng ama na pinapagalitan ni Junhyung si Bokjo kaya sinigawan siya nito. Ang tiyuhin naman na matagal nang itinuring na kapamilya si Junhyung ay patuloy na tinatawag itong bayaw. Binigyan pa siya ng pera para sa taxi at inanyayahang uminom kinabukasan. Nang magising si Bokjo, nagkasalubong sila ni Jae-yi at ng babaeng doktor. Kakatapos lang sabihin ni Jae-yi sa doktor ang tungkol sa pagpapapayat ni Bokjo. Nagtaka pa sila kung si Junhyung nga ang gusto nito. Gusto tulungan ng doktor si Bokjo kaya inaya niya itong kumain. Tinawag pa niya si Junhyung. Ang close ng doktor at ni Jae-yi. Mukha silang cute na magkasama. Lalong naging malungkot si Bokjo sa nakita. Dagdag pa, pinagtatagpo sila ng doktor ni Junhyung. Sabi pa nito, bagay na bagay sila. Pagkatapos kumain, dinala ni Junhyung si Bokjo sa beach para mag-relax. Masayang naglaro ang dalawa. Nang mapagod, humiga sila sa buhangin. Sinabi ni Bokjo na kung mabibigyan ng pagkakataon, magsisinungaling pa rin siya. Kahit proud siyang weightlifter bilang babae,
Ayaw niyang makita ng taong gusto niya ang mga ugat sa braso niya, ang mabangis niyang itsura at namumula niyang mukha kapag nagbubuhat. Hindi napigilan ni Bokjo ang mapabuntong hininga. Wala na siyang sekretong itinatago kay Junhyung. Para patas, gusto rin ni Junhyung ibahagi ang mga lihim niya. Ang unang lihim, noong elementarya, palaging may candy sa desk ni Bokju. Si Junhyung ang naglalagay nito bilang pasasalamat sa pagligtas nito sa kanya, at gusto rin niya ang masigla at popular na si Bokju. Ang pangalawang lihim, hindi tunay na anak si Junhyung ng mga magulang niya ngayon. Pinsan pala niya si Jaeyi. Iniwan siya ng ina niya at lumipad papuntang Canada. Ginamit ni Junhyung ang paraang ito para aliwin si Bokju. Laging may mga sakit at lihim sa buhay. Pagdating ng panahon, gagaling din ang lahat. Nang marinig ang mga salita ni Junhyung, bumilis ang pagganda ng mood ni Bokju. Dumating ang araw ng kompetisyon ni Bokju. Nang marinig ni Jaeyi ang tungkol dito, dala-dala ang bulaklak, pumunta siya para panoorin si Bokju. Labis na kinabahan si Bokju sa pagdating ni Jaeyi, pero napigilan niya ang pressure at matagumpay na natapos ang laban. Palakpakan at cheer si Jaeyi mula sa audience. Nang makababa sa entablado, hindi napigilan ni Bokjo ang luha. Ang pinakakinatatakutan niyang makita siya ng taong gusto niya habang nagbubuhat, ngunit sa huli, nakita pa rin siya. Nakita ni Junhyung si Bokjo na nagtatago sa gym at palihim na nagpupunas ng luha. Sa sandaling iyon, dumating si Jaeyi para batiin siya. Mabilis na hinila ni Junhyung ang kapatid palayo. Sinabi niya kay Jaeyi na siya ang taong gusto ni Bokjo. Ayaw ni Bokjo na makita siya ni Jaeyi habang nagbubuhat. Ngayon, labis na nasasaktan si Bokjo. Nahabag si Junhyung kay Bokjo, kaya labis siyang nagalit ngayon. Gaya ng inaasahan, parehong nanalo ng gintong medalya sina Bokjo at Senior Park. Nakamit ng weightlifting team ang napakagandang resulta at nakuha ang sponsorship. Gusto rin ng sponsor na makipagkontrata kay Bokjo. Naging balita pa si Bokjo, pero hindi siya naging masaya. Patuloy siyang malungkot. Sa kabilang banda, naalala ni Jaeyi ang mga bagay na ginawa niya para kay Bokjo mula nang sila'y magkakilala. Tila hindi sinasadyang binigyan niya ito ng maraming atensyon. Marahil ito ang nagpamali sa kanya. Labis na nagsisi si Jaeyi kaya inaya niya si Bokjo para humingi ng tawad. Nagpanggap si Bokjo na malakas at sinabihan si Jaeyi na huwag itong pansinin dahil mabilis lang ang kanyang nararamdaman. Mawawala rin ito. Lalong nahiya si Bokjo sa paghingi ng tawad ni Jaeyi. Alam niyang tiyak na sinabi ito ni Junhyung. Tinanong niya kung bakit ito nabanggit. Pwede namang hindi na lang pinansin. Bukod pa riyan, ang isang nabigong one-sided love ay isang nakakahiyang bagay. Pero ang paghingi ng tawad ni Jaeyi ay lalong nagpahiya kay Bokjo. Dahil dito, nagkaroon sila ng unang malaking away. Pagkatapos, pumunta si Junhyung sa kapatid. Diretso siya sa punto. Sinabi ni Junhyung na minsan ang sobrang pagiging polite at concern ni Jaeyi ay nakakasakit lang. Tulad noong bata pa si Junhyung, palaging pinagbibigyan siya ni Jaeyi at hindi nagagalit. Pero para kay Junhyung, ito ay kabaligtaran ng paglilinaw, palaging nagpapaalala na hindi sila tunay na magkapatid. Saka lang naunawaan ni Jaeyi ang nararamdaman ni Junhyung. Nang makauwi si Jaeyi, nakita niya ang lugar kung saan sila lumaki ng magkasama at labis siyang nanghinayang. Kinabukasan, kailangang i-renovate ang pharmacy ng magulang ni Junhyung, kaya tumulong ang magkapatid. Medyo awkward ang atmosfera, pero sa huli ay nagkasundo rin sila. Nagsalita ng bukas ang dalawa at humingian ng tawad. Sinabi ni Jaeyi na mag-aaral siyang magalit kay Junhyung. Sinabi rin niyang tiyak na espesyal na kaibigan si Bokjo para kay Junhyung, kaya ganito ito ka-concern. Nagalit pa nga ito sa kanya dahil kay Bokjo, maliban na lang kung may gusto ito sa kanya. Nahuli si Junhyung ni Jaeyi kaya agad itong umalis. Sa kabilang banda, may isang move na hindi magawa ng maayos ni Shiho sa practice. Dagdag pa ang diborsyo ng magulang at pagbenta ng bahay, kaya labis siyang nalulungkot. Naisip niya na kung hindi dahil sa gymnastics career na ito, hindi sana nasira ang pamilya. Lahat ay hindi maayos para kay Shiho. Nagkataong nakasalubong niya ang senior ni Junhyung na nagbabarkada. Gustong lumayo ni Shiho sa school kaya kusa niyang inaya itong maglibot. Mula noon, nagsimulang mag-date sina Shiho at ang senior. Kahit anong gawin ni Shiho, pinagbibigyan siya ng senior dahil matagal na itong may gusto sa kanya mula pa noong unang taon. Nang makita ang pag-aalaga at atensyon ng senior, naantig ang puso ni Shiho. Sa halip na kumapit kay Junhyung na hindi naman siya gusto, mas mabuting humanap na lang ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Para naman kay Coach Yun, hindi umuwi si Senior Park buong gabi. Naghahanap ang asawa nito sa school. Nalaman na lang na nakipag-away ito sa isang driver at napunta sa police station. Saka lang nalaman ni Coach Yun na may asawa at anak pala si Senior Park.
Nang malaman ang hirap ng buhay nito, kusang inalok ni Coach Yun na ipapautang ang pera para sa kompensasyon. Ang totoo, hindi mayaman ang buhay ni Coach Yun. Inutang niya ang bahagi ng operating expenses ng grupo at babayaran na lang mamaya. Pero hindi nagtagal, nalaman ng headquarters na ninakaw ni Coach Yun ang pondo. Agad itong umamin, ngunit ayaw ipaliwanag ang dahilan. Para lang daw ito sa personal na rason. Narinig ni Senior Park ang usapan ni Coach Yun tungkol sa pera, at ang halaga ay katumbas ng ipinahiram sa kanya. Agad niyang naunawaan ang lahat. Balak niyang pumunta sa headquarters para magpaliwanag, pero pinigilan siya ni Coach Yun. Totoo namang kinuha niya ang pera. Kahit anong paliwanag, walang magbabago. Walang nagawa si Park, kundi magbuntong hininga. Sa huli, natanggal sa trabaho si Coach Yun. Mula simula hanggang wakas, hindi niya isinumbong ang totoo at tiniis lahat mag-isa. Labis na nalungkot si Park, kaya pumunta siya kay Coach Choi at isinumbong ang buong katotohanan. Nasa mahirap na sitwasyon si Coach Choi. Kung sasabihin niya sa headquarters ang nangyari, mapaparusahan si Park. Pero kung hindi, kailangang umalis ni Coach Yun. Hindi alam ni Coach Choi ang gagawin. Pumunta siya sa ama ni Bokju para maglabas ng sama ng loob. Nang marinig ito, humanga ang tiyuhin. Nag-empake na si Coach Yun at naghanda ng umalis. Lahat ng estudyante ay naghintay sa labas para magpaalam. Umiiyak na niyakap siya ni Bokju. Malungkot din si Coach Yun pero wala na siyang magawa kundi umalis na lang. Kinabukasan, dapat may meeting si Bokju sa sponsor pero bigla siyang nawala. Sinabi na ni Junhyung sa sarili na hindi na siya makikialam kay Bokju pero nang malaman niyang nawawala ito, hindi niya napigilang hanapin ito. Mula umaga hanggang gabi, sa wakas ay nakita niya si Bokju. Agad siyang nagtanong kung bakit palagi nitong pinag-aalala ang iba. Habang nagsasalita si Junhyung, namumula ang mga mata ni Bokju. Tinanong nito kung ano ang dapat gawin. Walang imik si Junhyung. Niyakap na lang niya ito ng buong puso. Hating gabi na nang malungkot na umuwi si Bokju at aminin sa ama na ayaw na niyang magbuhat. Kahit nagaano kahirap o kapagod dati, hindi niya naisip sumuko. Pero nitong mga huling araw, unang beses niyang naramdaman ang pag-ayaw sa weightlifting. Kinausap ng ama si Coach Choi tungkol dito. Sa tingin ng coach, naabot na ni Bokju ang stage ng exhaustion kaya binigyan niya ito ng panahon para magpahinga. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-iisip, nagpasya na ang ama na hayaang magpahinga si Bokju. Hindi na siya makikialam sa buhay nito. Kahit gaano kahalaga ang weightlifting, desisyon na ito ni Bokju. Kung ayaw na niyang mag-practice, huwag na niyang pilitin ang sarili. Samantala, iniisip ni Junhyung kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya kay Bokju. Inalala niya ang mga nangyari sa pagitan nila. Sa wakas ay naunawaan ni Junhyung ang nararamdaman. Nahulog na siya sa pag-ibig kay Bokju. Nagpaalam si Bokju sa mga kaibigan at nagpa siyang magpahinga muna. Inilabas siya ni Junhyung para mag-relax. Binigyan niya ito ng maraming encouragement at alaga. Sinabihan ni Junhyung si Bokju na huwag masyadong malayo at manatili sa kanyang abot. Dapat itong laging makipag-ugnayan at gumaling kaagad. Gumawa si Bokju ng wishlist na nais tapusin sa bakasyon. Gusto niyang matuto ng piano. Para may pambayad, naghahanap siya ng part-time job sa warehouse. Tinanong ni Jaeyi kay Junhyung ang kalagayan ni Bokju. Medyo nainis si Junhyung sa pag-aalala ng kapatid. Sana raw huwag na itong makialam pa para walang gulo. Kapag pinag-uusapan si Bokju, kumikinang ang mga mata ni Junhyung. Agad na naunawaan ni Jaeyi na may gusto ito kay Bokju. Hindi ito ikinaila ni Junhyung. Mahirap din siyang paniwalaan dahil hindi naman talaga niya type si Bokju, pero walang rason ang pag-ibig. Handa na si Junhyung na samahan si Bokju sa lahat ng hirap ng buhay. Isang gabi, na-miss ni Junhyung si Bokju kaya pumunta siya sa warehouse. Nakita niyang nagkukwentuhan ito at nakangiti sa isang lalaking kasama. Tinawag pa nitong Opa ang lalaki. Nagalit si Junhyung at agad na pinaghiwalay ang dalawa. Sinabihan niya si Bokju na mag-ingat sa mga lalaki. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking iyon. Pumayag si Bokju para hindi siya magalit. Pagkatapos, ikinuwento nito ang pangarap. Gusto niyang matuto ng piano gamit ang kita sa part-time job. Sa kasal ni Junhyung, siya ang magpe-play ng piano. Maliwanag na sinabi ni Junhyung, sana si Bokju ang kasama niya sa altar. Pero hindi na unawaan ni Bokju ang ibig sabihin nito. Pagkatapos magpaalam, bumalik si Junhyung sa school. Nalaman niyang kumakalat ang chismis na may multo sa paaralan. Kwento nila, 10 taon na ang nakalilipas, isang estudyante ang na-revoke ng medalya dahil sa doping. Pagkatapos, nagpakamatay ang babae. Marahil ang multo nito ang hindi pa nakakaalis. Dahil may nakakita ng nakayapak na multo sa CR ng weightlifting department, takot na takot ang lahat. Nitong mga nakaraang araw, palaging hinahanap ni Junhyung si Bokju. Akala ng iba ay nagde-date sila. Isang araw pumunta ulit si Junhyung kay Bokju. Tumulong pa siya sa warehouse.
Sinabihan siya ni Bokjo na umuna na. Ayaw nitong magkaroon ng hindi kailangang chismis. Tiningnan ni Junhyung si Bokjo at sinabing hindi sila nagkakamali. Napaka-espesyal nitong kaibigan para sa kanya. Pero wala talagang naintindihan si Bokjo. Hindi niya inasahan na diretsong hahalikan siya ni Junhyung at ipapahayag ang nararamdaman. Nagtataka si Bokjo kung bakit siya pa. Hindi ito maipaliwanag ng malinaw, kaya hindi rin maipaliwanag ni Junhyung. Ang pagmamahal ay walang dahilan. At kung iisipin, matagal nang may gusto si Junhyung kay Bokjo mula pa noong bata sila. Kaya si Bokjo ang unang pag-ibig niya. Aminado rin si Bokjo na napakabait ni Junhyung. Gwapo ito at maaasahan. Pero hindi niya kailanman nakitang lalaki si Junhyung. Kaibigan lang talaga ang turing niya rito. Iminungkahi ni Junhyung na simulan nila ngayon ang isang buwang pagsubok na mag-date. Subukan kung magiging mabuting boyfriend ba siya. Kung hindi, pwede pa rin siyang tanggihan. Pagkasabi nito, hindi na niya hinintay ang sagot ni Bokjo at umalis na. Tumawag ang best friend ni Bokjo at sinabing umuwi na ito. Sinamantala niya ang pagkakataon pero nahulog ang pitaka. Hindi sinasadyang nakita ito ni Junhyung. Nakita ni Junhyung ang wishlist ni Bokjo sa loob. Ang huling wish nito ay makahanap ng boyfriend para uminom ng isang inuman gamit ang 2 straw. Isuksok ang kamay sa bulsa ng boyfriend habang naglalakad. Labis na natuwa si Junhyung sa mahalagang impormasyong ito. Tinawag pabalik sa dormitory si Bokjo. Nakakita pala si Nanhi ng babaeng nakaputi sa hallway. Takot na takot ito at patuloy na sumisigaw. Nakatayo lang si Bokjo sa tabi at hindi pinansin. Puno pa rin ang isip niya sa halik ni Junhyung. Nahihiya siya hanggang sa namumula ang mukha. Nang gabing iyon, habang kumukuha ng tubig si Bokjo, may narinig siyang kakaibang ingay. Nakita niya ang babaeng nakaputi at mahaba ang buhok na kumakain sa harap ng refrigerator na parang multo. Lumingon ang babae, si Shiho pala. Kinabukasan, tinanong ni Bokjo si Shiho kung naalala nito ang nangyari kahapon. Ipinaliwanag ni Shiho na may bisyo pala siyang kumain ng tulog pero wala siyang kinalaman sa multo. Pinapakita lang ni Shiho na kalmado siya pero takot na takot pala sa loob. Mabilis niyang tiningnan ang side effects ng sleeping pills. Nagdudulot ito ng memory loss at sleepwalking. May espesyal na day off ang school kaya pumunta si Junhyung sa fried chicken restaurant para hanapin si Bokjo. Gusto niyang mag-date silang 2 sa amusement park. Isa rin ito sa wishlist ni Bokjo. Hindi inaasahang sinadya ni Bokjo na tawagin ang best friend nito. Nagkita ang best friend ni Bokjo at roommate ni Junhyung. Nagkataong 5 tao ang nag-enjoy na magkasama. Pagkatapos mag-isip, nakahanap din si Junhyung ng pagkakataong makapag-isa kay Bokjo at gawin ang gusto niya. Ginawa ni Junhyung ang nakasulat sa listahan. Uminom sila gamit ang 2 straw sa iisang baso. Nang magkalapit sila, puno ng emosyon si Bokjo. Namumula ang pisngi nito. Nang nanonood ng fireworks, sinadyang kunin ni Junhyung ang kamay nito at isinuksok sa bulsa. Isa rin ito sa wish ni Bokjo. Kahit paulit-ulit itong itinutulak ni Bokjo, kusang lumalapit ang puso nito. Sa titingin sa tapat na mga mata ni Junhyung, biglang naguluhan si Bokjo. Natapos din ang bakasyon. Hindi bumalik sa team ang best friend nilang si Seon. Ayaw daw itong payagan ng pamilya. Pumunta si Bokjo para hanapin si Seon. Bago umalis, naalala ni Bokjo na araw ito ng dialysis ng ama. Sinabihan niya itong pumunta sa ospital ng maayos. Pagkatapos, pumunta siya sa hotel ni Seon. Nagbubuhat si Seon sa harap ng salamin. Mahirap ang pamilya nito kaya sa tingin ng mga magulang niya, hindi naman ito magiging national representative athlete. Ayaw na nilang magsayang ng pera sa pag-aaral nito kaya pinauwi na lang siya para tumulong sa pamilya. Aminado si Seon na hinahangaan niya si Bokjo. Magaling ito sa weightlifting at sinusuportahan pa ng pamilya, hindi tulad niya na wala. Gusto ni Seon ang weightlifting dahil isa itong sport na may resulta ang pagsisikap. Nang manalo siya ng award noong high school, bunga iyon ng walang tigil na pagsasanay. Alam niyang wala siyang talento dito. Pagsisikap lang ang kanyang sandata. Magko-comfort pa sana si Bokjo nang tawagin si Seon ng ina para magtrabaho. Sa parehong oras, katatapos lang ng dialysis ng ama ni Bokjo. Aalis na sana ito nang biglang magdugo ang ilong at mahimatay. Pagbalik ni Bokjo mula sa bahay ni Seon, bumili ng bulaklak si Junhyung at sinundan siya sa istasyon. Kakalabas pa lang ni Bokjo ng istasyon nang malaman niyang naaksidente ang ama. Takbo siya ng takbo habang umiiyak, hindi alam ang gagawin. Dali-daling dinala ni Junhyung si Bokjo sa ospital. Samantala, nag-class reunion sina Jae-yi at ang babaeng doktor. Inasar sila ng mga kaklase at pinagpakasal. Sinadya ng babaeng doktor na tanungin si Jae-yi kung magpapakasal na sila, pero iniiwasan nito ang tanong. Dumating din ang unang pag-ibig ni Jae-yi, kasama ang isang matagumpay na lalaki.
Galit na galit si Jaeyi nang patuloy na banggitin ng lalaki ang nakaraan at dinungisan pa ang unang pag-ibig nito. Hindi napigilan ni Jaeyi ang galit at sinuntok ang lalaki. Tinanong ng babaeng doktor kung hindi pa ba nakakalimot si Jaeyi sa unang pag-ibig nito. Kung hindi gagawa ng ganoon ang isang taong kagaya niya na mabait ang ugali. Ngayon, hindi na nagtago ng nararamdaman ang babaeng doktor. Naglakas loob itong tanungin kung kailan makikita ni Jaeyi ang presensya nito sa tabi niya. Nagulat si Jaeyi at hindi alam ang isasagot. Hindi niya kailanman naisip ang aspetong ito. Sinabi ng doktor na 10 taon na siyang nandyan para kay Jaeyi. Hindi lang ito dahil sa pagkakaibigan. Nang kumpirmahin ang nararamdaman ni Jaeyi, payapang umalis ang doktor. Alam niyang oras na para magpaalam sa 10 taong pag-ibig. Nang umuwi si Bokjo para ayusin ang gamit ng ama, nakita niyang marami itong biniling insurance. Ang mga benepisyaryo ay ang tiyahin at tiyuhin niya. Hindi napigilan ni Bokjo ang luha. Tumawag siya sa ama para humingi ng tawad sa kawalan niya ng malay. Sa buong panahong iyon, naramdaman din ng ama na may pagkukulang siya rito. Natapos ang lahat ng hidwaan nila sa tawag na iyon. Kinabukasan, kusang bumalik sa team si Bokjo. Natapos na ang pag-aatubili niya at handa na siyang mag-training ulit. Natuwa sina Coach Choi at ang ama ni Bokjo sa balitang ito. Nagpa-check up ang ama at wala namang nakitang problema sa katawan nito, pero kailangan niyang magpa-kidney transplant agad. Samantala, itinigil ni Shiho ang pag-inom ng sleeping pills ayon sa payo ng doktor. Lumala ang mental state nito. Sa practice, marami siyang hindi kinakailangang pagkakamali. Kailangang pag-isipan ng coach kung papayagan pa siyang sumali sa kompetisyon. Dahil gustong sumali, uminom ulit si Shiho ng sleeping pills. Inaya ni Bokjo si Junhyung. Nitong mga nakaraang araw, palagi na lang niya itong naiisip ng hindi sinasadya. Pagkatapos bumalik sa training team, si Junhyung ang una niyang naisip. Narealize ni Bokjo na may gusto rin pala siya rito. Gusto niyang sabihin agad kay Junhyung ang desisyon niya. Sinabi nitong pumasa na ito sa probationary period. Pagkatapos, nag-confess si Bokjo na may gusto siya kay Junhyung. Nagtinginan ng dalawa, hindi maitago ang tuwa. Dahan-dahang naghalikan sa makapal na niebe. Sa wakas, sila na ang magkasintahan. Maingat si Junhyung. Nang makita nitong suot pa rin ni Bokjo ang hair clip na binili para kay Jaeyi, dinala niya ito para bumili ng bago. Dahil sa sleeping pills na kinain ni Shiho kagabi, sobrang antok siya nang magising. Hindi maganda ang pakiramdam nito at nag-collapse. Pagbalik ni Bokjo sa dormitory, nakita niyang himatay si Shiho. Nang makita ang sleeping pills, dali-dali itong dinala sa ospital. Butit hindi naman marami ang nainom. Tiniyak ng doktor na walang balak si Shiho na gawin ang isang mapanganib na bagay. Pero kumalat pa rin ang balita sa buong school. Nalaman din ito ni Junhyung. Nang makita ang mga missed calls ni Shiho sa phone, naalala niyang kasabay ito ng panahong nagde-date sila ni Bokjo. Labis na nagsisi si Junhyung. Pumunta siya sa ospital para dalawin si Shiho. Pagkatapos ng insidente, maraming bagay ang naging malinaw para kay Shiho. Nang dumalaw si Bokjo kay Shiho, nakita nitong palaging nasa tabi ni Shiho si Junhyung at maingat na nag-aalaga. Hindi napigilan ni Bokjo ang konting panghihinayang. Napansin ni Junhyung na kakaiba ang ugali nito kaya tinanong kung bakit. Ayaw sabihin ni Bokjo ang totoo na ikinainis ni Junhyung. Dinala niya si Bokjo sa isang karinderya. Bago pa sila makapagsimulang kumain, tumawag si Shiho kay Junhyung. Dali-daling lumabas ito para sagutin. Galit na kumain ng marami si Bokjo. Nang matapos ang tawag, umalis ito ng pabigla. Buong daan, pinagmumura niya si Junhyung sa pagiging walang malay. Libot-libot si Coach para humingi ng tulong sa mga kakilala para maibalik ang trabaho ni Coach Yun. Pero nalaman niyang nailipat na ito sa ibang lugar. Sa galit, nag-walkout siya at nag-resign. Pagkatapos mag-walkout ni Coach Choi, patuloy na nagchismisan ang weightlifting department. Sa wakas, tumayo si Senior Park at sinabi sa lahat na dahil lahat ito sa kanya. Nang malaman ang katotohanan, hindi sinisi ng lahat si Senior Park at aktibong nag-isip ng solusyon. Nagpasya silang magwelga ng gutom para pahirapan ang headquarters. Pero para sa mga weightlifter, hindi madali ang hunger strike. Ang masarap na amoy ng pagkain mula sa cafeteria ay patuloy na sumusubok sa kanilang pagpipigil. Pinagtagumpayan ng lahat ang mga pagsubok at tukso. Bumalik din si Seon sa team. Nang malaman ang mga nangyari, niyakap niya ang mga matalik na kaibigan at umiyak ng labis. Pagkatapos ng confession ng babaeng doktor, nag-isip ng matagal si Jaeyi. Sa wakas ay naunawaan niyang nagkamali siya rito. Pumunta siya para humingi ng tawad. Sa loob ng 10 taon, nasanay na siyang nandyan ito. Iniisip niyang natural lang ang lahat. Iminungkahi niyang mag-date sila, pero naging awkward ang pakiramdam ng doktor. Ang pag-ibig ay hindi bagay na maibibigay lang.
Hindi niya kailangan ang ipinagkaloob na pag-ibig ni Jae-yi. Isang gabi, habang naglalakad si Junhyung, nakita niyang nagrarally si Bokju. Malamig sa labas kaya nag-alala siya. Pero galit si Bokju. Sinabihan niya si Junhyung na huwag siyang alalahanin. Marami namang dapat alalahanin si Junhyung. Hindi niya maintindihan kung bakit galit si Bokju. Nainis siya sa mga patutsada nito. Kahit galit, nag-aalala pa rin si Junhyung kay Bokju. Nang malamang umuulan ng niebe, kinabahan siyang giniginaw ito. Kaya pumunta siya para lagyan ito ng heating pad. Naglagay rin siya ng coat at scarf. Pagkatapos, umalis na lang siya ng walang imik. Tinanong ng mga kasama kung sino iyon. Kaibigan lang daw, sabi ni Bokju. Nagpatuloy ang protesta kinabukasan. Halos mawalan na ng pasensya ang lahat. May ilang nag-collapse. Nabalitaang ang bagong coach ng weightlifting department ay backer lang ng mga opisyal. Hindi naman talaga ito weightlifter. Lalong nagalit ang lahat. Umabot sa rurok ang laban para maibalik si Coach Yun. Lumaban din sila sa katiwalian sa school. Nagsimula silang magtambol at magprotesta. Hindi nagtagal, nagtagumpay ang kanilang laban. Sumuko ang school at pumayag ibalik si Coach Yun. Para ipagdiwang ang pagbabalik ni Coach Yun at ni Seon, nagtipon-tipon sila sa fried chicken restaurant ni Bokju. Pagkatapos ng lahat, nakita rin sina Bokju at Junhyung. Tinanong ni Junhyung kung bakit galit si Bokju. Ayaw sana nitong magsalita para hindi magmukhang selosa, pero hindi niya napigilan. Sinisi niya si Junhyung sa pag-aalala sa ex-girlfriend nito sa harap niya. Saka lang naunawaan ni Junhyung na nagsiselos si Bokju. Sa wakas ay nagkaayos sila. Ang selos na itsura ni Bokju ay nakakatuwa para kay Junhyung. Niyakap niya ito ng mahigpit at hindi pinakawalan. Hindi niya napigilang halikan ng paulit-ulit. Nagkaayos sina Bokju at Junhyung. Nakalabas na rin sa ospital si Shiho. Nakita nito ang pagiging sweet ng dalawa. Kahit hindi aminin ni Bokju, agad itong naunawaan ni Shiho. Ngayon ay bumitaw na si Shiho sa relasyong ito. Sa wakas ay mapayapa na niyang napagpala ang dalawa. Dumating ang ama ni Bokju para maghatid ng pagkain. Nakita niyang nagtatawanan ang dalawa, pero nakabalot na masyado si Bokju kaya hindi niya nakilala. Hindi niya napigilang mapabuntong hininga. Hindi niya alam kung kaninong anak ang nagmamahalan sa gitna ng maraming tao. Kahit mga matalik na kaibigan ni Bokju ay hindi siya nakilala. Ayaw malaman ng mga kaibigan na sila ni Junhyung, kaya nagkunwari siyang hindi ito kilala. Minsan nga ay hindi sinasadyang natulak niya si Junhyung. Nagalit si Junhyung at ayaw niya ng sekretong relasyon. Nagpa-cute na lang si Bokju para mapakalma siya, kaya napilitan na lang pumayag si Junhyung. Isang araw, naglagay si Bokju ng espesyal na mask ni Nanhee at nagkapimpol agad sa muka, nakakatawa ang itsura. Nahiya si Bokju at ayaw makipagkita kay Junhyung, kaya nagsinungaling itong may sipon siya. Nag-alala si Junhyung kay Bokju. Nagpagawa siya ng maraming gamot sa tiyahin at dinala kay Bokju. Nakaupo lang ito sa harap ng salamin, nag-aalala sa pimple niya. Sa kasunod na sandali, nakita niyang gumulong mula sa balkonahe si Junhyung. Nalaman nitong dahil pala sa pimple kaya siya iniwasan. Lalo itong naging cute para kay Junhyung. Pagkatapos magsalita, naglibot siya sa kwarto. Nang bubuksan na ang aparador, pinigilan siya ni Bokju. Hindi sinasadyang nahulog sila sa kama. Nang awkward na ang sitwasyon, dumating ang mga kaibigan. Mabilis na nagtago si Junhyung sa ilalim ng kama at lumipat sa sulok na hindi sila makikita. Pagkatapos ay nagtago siya sa aparador. Sa sandaling iyon, dumating si Shiho. Nang buksan nito ang aparador, nagulat siya. Pinakiusapan siya ni Junhyung na huwag magsalita. Ngumiti si Shiho at tinulungan si Bokju na paalisin ang mga kaibigan. Sa wakas ay nailigtas si Junhyung. Pumunta ang tatlo sa rooftop. Unang beses niyang nalaman ni Shiho na may ganito palang magandang lugar sa school. Nang makalimutan ang mga alalahanin, gumanda ang kanyang pakiramdam. Masaya na rin siyang kasama ang dalawa. Dahil itinago ni Bokju ang relasyon nila ni Junhyung, hindi alam ng roommate nito ang tungkol dito. Kaya pinilit si Junhyung na sumama sa isang blind date. May nakakita rito mula sa weight training department at sinabi kay Bokju. Galit na dinala nito ang dalawang matalik na kaibigan sa cafe. Una, nanood muna sila sa sulok. Pagkatapos ay nag-message kay Junhyung na ayusin agad ang sitwasyon kung hindi ay siguradong mamamatay siya. Natakot ng husto si Junhyung nang mabasa ang message. Nang lumingon, nakita niyang nakatingin si Bokju. Gusto niyang tumakas pero pinigilan siya ng mga kasama at ng babae. Nagsimula pang hawakan ng babae ang damit ni Junhyung. Sa huli, hindi na nakapagpigil si Bokju. Ginamit niya ang identidad bilang girlfriend ni Junhyung para lumapit. Nagulat ang lahat. Muli silang inusisa ng mga kaibigan. Nasaktan ang dalawang kaibigan dahil itinago ito ni Bokju. Kung ganun, dapat bayaran ito ng boyfriend niya. Dapat silang ilibre ng dinner at karaoke. Parehong nasaktan ang bulsa at kaluluwa ni Junhyung. Kabaligtaran naman,
Nagkasundo ang roommate ni Junhyung at ang dalawang kaibigan ni Bokjo. Simula noon, hayagan nang nag-date sina Bokjo at Junhyung. Nahihiya si Bokjo. Pakiramdam niya napapahiya niya si Junhyung pero wala itong pakialam. Ipinagmamalaki niya si Bokjo. Saan man siya pumunta, ipinagmayabang niyang girlfriend niya ito. Dumating ang araw ng kompetisyon ni Shiho. Dinala siya ni Bokjo sa fountain para magdasal. Sabay silang nanood ni Junhyung. Nagkamali si Shiho sa first round pero nakapasok pa rin sa finals. Doon lang niya naintindihan ang sinabi ng coach na paghandaan ang final round. Inayos pala ito para makapasok siya. Inakusahan siya ng ibang contestants na binayaran. Sa final performance, naalala niya ang lahat ng pinagdaanan. Ang hirap ng pag-eehersisyo, ang saya ng pagwawagi. Marahil oras na para magpaalam. Tumigil si Shiho sa gitna ng performance. Kahit nasira ang laban, gumaan ang pakiramdam niya. Naging emosyonal sina Bokjo at Junhyung. Balang araw, sila rin ang magkakaroon ng huling laban. Magiging determinado kaya sila tulad ni Shiho? Pero sino ang nakakaalam ng hinaharap? Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Kinabukasan, may hindi inaasahang pangyayari. Biglang umuwi ang tunay na ina ni Junhyung. Pumunta ang ina ni Junhyung sa school at nakasalubong si Bokjo kaya nagtanong ito ng direksyon. Dinala mismo ni Bokjo ito sa swimming pool. Nakita rin ni Junhyung ang ina. Nang marinig ang pangalan nito, tiningnan siya ng ina ng may luha. Matagal bago nakilala ni Junhyung ang ina. Hindi niya napigilang umiyak. Medyo awkward ang reunion pagkatapos ng maraming taon pero masaya pa rin si Junhyung. May dala itong bagong sapatos bilang regalo. Kahit hindi kasya, suot pa rin ni Junhyung. Nag-set sila ng meeting kinabukasan. Pero nang makarinig siya ng usapan ng Tiyahin at Yuhin kay Jaeyi, nalaman niyang may sakit pala ang kapatid nito sa abroad at kailangan ng pera ang ina niya. Hindi para bisitahin siya, kundi para manghiram ng pera ang ina niya. Labis na nasaktan si Junhyung. Galit siya sa kakulangan ng pagmamahal ng ina. Nahihiya rin siya sa kabaitan ng Tiyahin at Yuhin. Sinabi niya na alam niyang sila ang nagpapanggap bilang ina niya at nagpapadala ng mga regalo. Pero nagkunwari lang siyang hindi alam ang drama nila. Pinakiusapan niya ang Tiyahin na huwag na ipahiram ang pera. Pero sinampal siya nito. Buong puso nila siyang pinalaki bilang tunay na anak, pero pinagdudahan niya ito. Tumakas si Junhyung sa bahay. Walang makontak sa kanya. Labis na nag-alala si Bokjo. Nang maglaon, nalaman niya ang lahat kay Jaeyi. Pagkatapos masampal si Junhyung, nagsisi rin ang Tiyahin at sinisi ang sarili. Ang pagpapanggap nilang mag-asawa sa nakaraang mga taon ay tiyak na nakasakit kay Junhyung. Habang nawawala si Junhyung, naselect si Bokjo para sa national team. Malapit na itong pumunta sa intensive training. Dumating ang mga reporter para i-interview si Bokjo. Buong weightlifting department ay tensyonado. Nakasuit pa si Coach Choi. Hindi makapag-concentrate si Bokjo sa interview. Talagang nag-aalala siya kay Junhyung. Gitna ng interview, tumakbo siya para hanapin ito. Sa wakas ay nakita niya si Junhyung sa swimming pool. Nakahandusay ito sa tubig na parang bangkay. Ginising ni Bokjo si Junhyung. Umakbay ito sa balikat niya at umiyak. Pagkatapos umiyak ng malakas, unti-unting gumanda ang pakiramdam ni Junhyung. Narinig niya ang voice message ni Bokjo habang desperadong hinahanap siya. Sa wakas ay ngumiti rin siya pagkatapos ng mahabang panahon. Inaliw siya ni Bokjo na mahal siya ng ina nito. Tiyak na may sariling dahilan ang ina. Dapat intindihin ni Junhyung. Sa pangungumbinsi ni Bokjo, bumalik si Junhyung sa bahay. Dinala siya ni Bokjo sa pharmacy. Humingi siya ng tawad sa Tiyahin. Nagyakapan silang muli. Pagkatapos maayos ang hindi pagkakaunawaan sa mga magulang, susunod na ayusin ang relasyon sa ina. Pumunta si Junhyung sa airport para magpaalam sa ina. Ibinigay niya ang panyong itinago niya ng matagal. Humingi rin siya ng larawan ng kapatid. Sa huli, ipinakita niya ang larawan ni Bokjo sa ina. Doon lang nalaman ng ina ni Junhyung na ang babaeng tinanungan niya ng direksyon sa school ay ang girlfriend ng anak niya. Sinabi ni Bokjo kay Junhyung na napili siya para sa national team. Pupunta siya sa training abroad kaya hindi na siya makakalabas. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng long-distance relationship. Tuwang-tuwa si Junhyung para sa kanya. Hindi problema ang long distance. Bukod pa, may kompetisyon si Junhyung. Kapag nanalo siya, magiging national representative din siya. Magkakasama na ulit sila at hindi na magkakalayo. Magsisimula ng mag-ensayo ng mabuti si Junhyung. Malaki ang suporta ni Bokjo. Madalas itong magdrama at ayaw mag-practice. Dapat may yakap at halik muna kay Bokjo bago magpatuloy. Palaging nagkakantiyawan ang dalawa. Dumating ang araw ng kompetisyon. Nagdasal si Bokjo para kay Junhyung sa fountain. Nagsimula na ang laban. Nandoon si Bokjo para panoorin siya. Medyo mabagal ang simula ni Junhyung pero mabilis siyang nakahabol. Tensyonado ang laban.
Sa huli, pangalawa siya sa maliit na lamang. Medyo nanghihinayang si Junhyung dahil hindi siya nanalo. Pero kahit papaano, nalampasan niya ang psychological pressure. Inaliw siya ni Bokju na may susunod pang pagkakataon. Pumunta na sa abroad si Bokju para mag-train. Sa gabi na lang sila nagkakausap. Hindi nila matanggap ang paghihiwalay. Biglang tinawag si Bokju ng best friend nito para kunin ang gamit sa training room. Sumama si Junhyung. Madilim ang training room. Tiningnan ni Junhyung si Bokju ng puno ng pagmamahal. Yakap niya ito at halos maghalikan nang biglang umilaw. Nandoon lahat ng coaches at teammates. Nagplano pala ang best friend para bigyan ng sorpresa si Bokju. Ngayon, lantad na ang sekreto nila. Binati sila ng lahat. Samantala, nakahanap ng kidney donor ang ama ni Bokju, pero hindi pa ito nagpa-ospital. Ayaw niyang maistorbo ang anak. Maghihintay muna siya hanggang makapag-training ito. Dumating ang araw ng pag-alis ni Bokju. Malungkot itong umalis sa ama at kay Junhyung. Nagsimula na ang long-distance relationship nila. Madalas tumawag si Bokju para kamustahin ang ama. May kakaiba raw sa boses nito kaya pinabisita niya kay Junhyung. Pumunta si Junhyung sa bahay ni Bokju at nakita niyang sarado ang fried chicken shop. Nalaman niya sa tiyuhin na nasa ospital ang ama at magpapa-opera. Araw ng operasyon ang araw din ng kompetisyon ni Bokju. Itinago ito ng ama at ayaw niyang malaman ng anak. Pinakiusapan niya si Junhyung na huwag din sasabihin. Nang maglaon, napansin ni Bokju na palihim ang mga galaw ni Junhyung at hindi agad sumasagot sa tawag. Kapag sumasagot naman, kaunti lang ang sinasabi. Ang totoo, inaalagaan ni Junhyung ang ama ni Bokju. Kinabukasan, habang nagtitraining si Bokju, sumakit muli ang balakang nito. Binigyan siya ng coach ng isang araw na pahinga para magpagamot. Pagkatapos ng treatment, naghanda na siyang umuwi sandali. Natakot ang ama nito at biglang tumalon sa kama nang marinig ang balita. Sinabihan ng tiyuhin si Junhyung na patigilin muna ito. Mabilis niyang isasama pa uwi ang ama. Pinigilan ni Junhyung si Bokju, nakakauwi pa lang. Walang imik, dinala niya ito para kumain. Sa kalagitnaan, sumagot si Junhyung sa tawag ng tiyuhin para mag-ulat ng sitwasyon. Tumago si Junhyung sa tabi para sagutin ang tawag. Ang kanyang kakaibang pag-uugali ay nagdulot ng paghihinala kay Bokju. Naalala nito ang mga nakaraang kakaibang asal ni Junhyung. Lumaki ang hinala sa kanyang puso. Sinubukan niyang kunin ang phone ni Junhyung para makita kung kanino ito tumatawag. Ayaw ipakita ni Junhyung. Sa huli, nagkaroon sila ng malaking away. Pagdating ni Bokju sa bahay, nakita niyang abala ang ama at tiyuhin sa restaurant. Parehong kakaiba ang itsura, pero hindi niya mawari kung ano. Pagkatapos ng away, hindi makontak ni Junhyung si Bokju ng gabing iyon. Pumunta siya sa tindahan para hanapin ito. Pagkatapos ng ilang pagsusubok, unti-unting tinanggap ng ama si Junhyung. Tinanong niya kung bakit mahal ni Junhyung si Bokju. Sagot ni Junhyung, dahil nagdudulot ito ng kasiyahan sa mga tao. Likas sa kanya ang magpainit ng puso ng iba. Tumawa ng malakas ang ama. Tunay na tinanggap na niya ang manugang na ito. Kinabukasan, inihatid nila ang anak. Bago umalis si Bokju, nakita niya ang notice sa pintuan na magsasara ang fried chicken shop. Nang maglaon, nalaman niya sa kapitbahay na magpapa-opera ang ama. Nagmamadaling pumunta si Bokju sa ospital at nahuli ang ama at tiyuhin. Sinisi niya ang sarili. Sana natuklasan niya agad ang kalagayan ng ama. Narealize rin niyang nagkamali siya kay Junhyung. Humingi siya ng tawad. Pero paano siya magagalit ni Junhyung? Dinala niya si Bokju pabalik sa training ground at patuloy na pinursige ito. Sa araw ng kompetisyon ni Bokju, nagtipo ng buong weightlifting team sa harap ng TV para panoorin ang laban. Nasa ospital ang tiyuhin at si Junhyung para manood. Matagumpay ang operasyon ng ama. Nang matapos ang operasyon, tapos na rin ang laban. Madaling nanalo ng gintong medalya si Bokju. Nagdiwang ang lahat. Ngumiti rin ang ama, nakakagising pa lang. Pagkatapos ng laban, nagpa-interview si Bokju. Dumating din si Junhyung. Nagmamadaling niyakap ni Bokju si Junhyung sa harap ng lahat. Dumaan ang 2 taon. Naging national representative si Junhyung. Sa graduation day, nagtipon-tipon sina Coach Choi at mga teammates para magpaalam. May nagpaalam sa pamamagitan ng talumpati at hindi napigilang umiyak. Pagkatapos ay dumating ang highlight ng graduation. Tradisyon ng weightlifting department na maghubad ng sapatos at damit ang mga graduates sa entablado. Tradisyon naman ng swimming club na ihagis ang graduates sa pool. Dumalo ang mga magulang ni Junhyung at Bokju sa graduation. Nandoon ang pamilya at mga kaibigan para sa magandang sandaling ito. Pagkatapos ng graduation, naglibot sila sa campus. Bawat sulok ay puno ng alaala nila. Awkward pero maganda ang kanilang kabataan. Nangako sila sa isa't isa na kapag nanalo ng gintong medalya si Junhyung sa susunod na kompetisyon, magpapakasal na sila.
Iyon ang magiging perpektong souvenir ng kanilang kabataan.